Bata, huwag kang makialam. Nagsimula na ang plano. Master Lee. Halika rito, Sinta. Ang ganda mo. Miss na miss kita. Master Lee. Dahan-dahan lang. May problema tayo. P***, hindi mo ba nakikita na abala ako? Lumabas ka. Nagkakagulo si Lin Jetay. Marami sa mga tauhan natin ang kanyang pinabagsak. Pagbalik ko, makukuha mo ang nararapat sa'yo. Lin Jetay, nang ahas kang suwayin ako? Hulihin siya. Ikaw. Hampas lupa. Anak ng hari ng sugal ng lungsod ng Timog. Ano ngayon? Five Wolves Formation? Malaking bagay, sa kamay ko pa rin. Napunta. Tulad ng matanda mo. Isa kang hanggal. Kunin siya. Aba, kung hindi ba naman ang Diyos ng sugal, ng lahi ng Green Python? Hey, boss. Mayabang ang hampas lupang ito. Hey. Hoy, Lin. Narinig kong magaling kang sugarol. Gusto mong makipaglaro sa akin. Ang aming boss ay ang gambling overlord ng Asher Dragon. Ituring mo itong karangalan ng ninuno. Nagiging mapagbigay kami. Hindi interesado. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang taong pinoprotektahan mo ay hindi kasing tigas mo. Sabihin mo ang laro mo. Ano ang taya? Madali lang. 3-card poker. Ang matatalo ay luluhod ng 100 beses. Kapag natalo ka, huwag kang magmakaawa. Magsalita ka. Natalo ka na sa lahat ng taya mo. Ano pa ang itataya mo? Itataya ko ang kaliwang binti ko. CJ. Kung gayon, tatawagin ka ng lahat. Napilay na hari ng sugal. Tigilan mo ang kalokohan. Paano kung matalo ka? Lahat ng pera mo ay babalik sa'yo. Dagdag pa ang 2 kamay ko. Tapos, may 3 hari. Hindi mapipigilan si boss. Libre mo kami ng hapunan ngayong gabi, boss. Aba, Lin Jetay. Iwan mo ang mga kamay mo rito. Teka. 3 alas. Nandaya ka, Ita. P***, tumigil ka. Weigang, tumawag ka. Anak na. Lene. Ang istang dayang yan, nangahas na lokohin ako. Gusto mo bang mamatay ng maaga? Boss, kailangan natin ng dahilan para patayin siya. Hey, hindi na siya aabot bukas. Ito si Wei Gang. Magsalita ka kung kailangan. Sabihin mo na. Lin Jetay, mahalaga siya sa akin. Naiintindihan. Huwag mong kalabanin si Lin Jetay. Opo. May pakinabang siya sa akin. Pero inutusan ako ni Master Lee. Ang buhay ng pamilya mo. Alin ang mas mahalaga? Kuya, Panginoong Tai, patawarin niyo ako. Ako, si Wei Gang, ay hindi nakilala ang inyong kapangyarihan. Hindi ko alam na kayo pala, Panginoong Tai. Oo. Patawarin niyo ang aking kawalang galang. Pakawalan niyo ako. Sa loob ng 3 araw. Sa parehong oras. Gaya ng napagkasunduan. Dalhin mo sa akin ang kaliwang binti mo. Panginoong Tai. Panginoong Tai. Boss, ngayong gabi, patayin na natin siya. Ganoon lang yun.
Kung papatayin natin siya, hindi lang tayo ang mamamatay, pati ang ating mga pamilya ay mawawala. Tapos na tayo. Sino ka? Utos ni Prinsipe Shenbei. Ang prinsipe, pakawalan si Lin Jetai. Pero, hindi ito pakiusap. Prinsipe Shenbei. Alak. Nakita. Oh, Ah! Pigilan niyo siya. Ah! Ay! Ah! hoy, anong ginagawa mo? Nasaan si Linjet? Napagkasunduan natin. Sa eksaktong oras na ito ngayon, nakukunin mo ang kaliwang binti ko. Si Lin Jetai ay pinalaya mula sa bilangguan 1 oras na ang nakalipas. Ano? Linjetay. Ibigay mo sa akin ang titulo ng ari-arian. Hindi. Ang bahay ay kay Atay. Hindi ko maibibigay sa iyo. Ang anak mo ay kasalukuyang nasa bilangguan. Hindi na siya makakalabas. Bukod pa rito, mamamatay ka na rin. Ano pa ang silbi ng paghawak sa titulo? Kailangan kong panatilihin ang bahay na ito o hindi makakauwi. Si Atay, bakit ka napakatigas ng ulo? Atay. Subukan mong gumalaw ulit. Lin Jetai, paano mo ako nagawang saktan? Sa mga taon mo sa kulungan, alam mo ba kung gaano ako nagdusa? Kung saktan mo ang nanay, walang makakapagligtas sa'yo. Bakit ka nandito? Lin Jetai, ito ang ari-arian ng kapatid ko. Ibigay mo sa akin ang titulo. Kunin mo. Pero mula ngayon, wala na tayong pakialaman. Ikaw. Ito. Kunin mo. Tamang-tama. Sa 2 taon na wala ka, matagal na akong engaged kay Ginoong Lee. Lene, binibining bay. Kung wala ng iba, aalis na kami. Hoy, huminto ka dyan. Tay. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang lugar na ito ay malapit ng maging pinakamalaking nightclub sa Sky Dragon City, ang Paramount Nightclub. Teka, malaki ang magiging kompensasyon. Pagdating ng panahon, huwag kang iiyak sa akin. Ano naman sa akin yan? Salamat sa pag-aalaga mo sa nanay ko sa mga taong ito. Nanay, tara na. Tay, saan na tayo titira ngayon? Huwag kang mag-alala, nanay. Binilhan kita ng mansyon sa Jianghao Residence ng North City. Jianghao Residence. Doon nakatira ang mga mayayaman. Sa tingin mo, karapat-dapat ka dyan. Dahil kilala mo ang Jianghao Residence. Kung gayon, marahil. Kilala mo ito. Titulo ng Jianghao Residence. Sariwang bulaklak. Ginoo, gusto niyo bang bumili? Lin yun. Masamang babae. Huminto ka dyan. Tigil. Tay. Ito. Balang araw, pakakasalan kita. Ginoo, bumili kayo ng bulaklak. Sariwang bulaklak. Kumuha kayo para sa asawa niyo. Sumisimbolo sa matamis na pag-ibig. Ang mga mata mo. Anong problema? Isang malubhang sakit. Ginoo, bumili kayo ng bulaklak. Ikaw na bata ka, hindi nagtatrabaho sa club, pero nandito at lumalandi. Masyadong mausok sa club. Nagbebenta ako sa labas. Walang pera dito sa labas. Ang lahat ng mayayamang babae sa loob, bakit hindi mo sila pagsilbihan? Ikaw, hoy! Anong ginagawa mo? Bibilhin ko lahat ng bulaklak. Sino ang bastos na yan? Umalis ka. Saan ang galing ang batang ito? Teka lang. May sinaktan ka at sinira ang ari-arian, tapos akala mo makakaalis ka na lang. Umalis ka sa daan ngayon, huwag mong sayangin ang oras namin. Kung hindi, sisirain kita. Binibining Dong, huwag mong dumisan ang iyong mga kamay. Mauna na po kayo, Binibining. Alam mo ba kung sino siya? Pangunahing shareholder ng Fortune's Favor Casino. Ikaw na probinsyano, kaya pala si Binibining. Talagang hinuhusgahan ang mga tao na parang dalising aso. Mahal, tinawag kanyang aso. Lumabas na si Binibining Dong ay may alagang, tapat na asong lapdog. Bahala na, ihahandog kita sa mga Diyos. Lene, gusto mo bang tumaya? Ano ang laro mo? Matatalo, magbayad ng kompensasyon, humingi ng tawad sa kanya. Iyon lang. Kung nais ni Binibining Dong ng isang mainit na gabi, Ikaw, baka ikaw ang tipo niya. Pero kung matalo ka,
Kukunin namin ang iyong mga kamay. At tatahiin ang masamang bibig na iyan. Deal. Binibining dong. Straight flush ang lumabas. Ikaw na ang bahala. TSK. All in. Binibining dong. Pagkatapos ng napakaraming talo, mukhang nasa panig mo ang swerte. Pero, susubukan ko ang sarili kong kapalaran ngayon. All in. Straight. Impossible. Hay. May flush ako. Baliw. Paano mo nagawa akong loco hit? Ikaw na maliit na pump, hinahanap mo ang gulo. Munting dilag. Delikado ito. Bitawan mo ako. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Bata, takot ka. Ngayon, dudurugin kita. Tito, ang batang ito ay nandito para magdulot ng gulo. Dapat mo siyang turuan ng leksyon, sir. Binibini, nais ni Lord Shenbei, na pag-isipan mong muli. Pakiusap ipaalam kay Lord Zenbei na ang Gumberkin token ng aking ama ay wala talaga sa akin. Tito. Tito. Linisin mo muna ang gulong ito bago pa umalis. Binibini, ang aking naunang kawalang galang ay hindi mapapatawad. Masyado kang formal, sir. Tungkol sa usapin ng token, pakiusap iparating ito kay Lord Zenbei. Ituring mo ng tapos. Pero ito, Gino, ikaw ang boss dito. Pakiusap patawarin mo ang hangal na ito. Tabako at panggastos. At ito, para makapagpahinga siya ngayon. Sapat na. Aalis na kami ngayon. Huwag mo kaming gambalain. Oh, pagsisisihan mo ito. Dalhin si Linyon para magsaya. Ha, ang babae ay sariwa pa. Hindi pa nagagalaw na paninda. Hoy! Ingatan mo ang iyong bibig. Sir, karapat dapat akong mamatay. Wala akong silbi. Pagsilbihan mo ang amo at asikasuhin siya ng maayos. Sumama ka sa akin. Saan mo ako dadalhin? Ninong, si Linjetae, anak ni King Ma, ay nakalaya na mula sa bilangguan. Mabuti. Ilang taon ko nang hinihintay ang araw na ito. Dapat ba ako magpadala ng tao para patayin siya? Inutusan ko ba ang aksyon na ito? Pero, ang kanyang amang si King Ma ay mortal mong kaaway. Bakit natin siya hahayaang mabuhay pa? Kung gusto natin siyang patay. Marami na siyang beses na namatay sa bilangguan. Bakit pa tayo maghihintay hanggang ngayon? Kung gayon, anong halaga niya sa atin? Kilala siya bilang Diyos ng sugal ng South City. Ako ang mananakop ng hilaga. Bawat isa sa atin ay mayroong token ng Diyos ng sugal. Nahuli kang nandadaya. Kung gayon, bumaba ka at yakapin ang iyong pamana sa pagsusugal. Ilang taon na ang nakalipas. Para makuha ang token ng Diyos ng sugal. At maging nag-iisang Diyos ng sugal ng Dragon City, binalangkas namin si Ching Mang sa Pandaraya. Umupa ng mga mersenaryo sa ilalim ng lupa para turuan siya ng malupit na leksyon. Hindi inaasahan, pinatay nila siya. Bagamat namatay siya, ang token ay nananatili pa rin sa sirkulasyon. Kaya pala, pinaghihinalaan na ang token ng Diyos ng Sugal ay nasa kay Linjetae. Tama. Kaya ko ipinadala si Dong Zuo para lihim na protektahan siya, habang tayo ay sinusubaybayan ng kinaroroonan ng token. Kaya pala nakaligtas siya sa bawat pananamba. Ikaw pala ang may gawa nito sa simula pala. Ano ang susunod nating hakbang? Pilitin siyang isuko ang token. Amang, ano po ang inyong utos? Si Kui Xiaotian, ang Flaming Cloud Master, nasa Heavenly Dragon City pa ba siya? Nagpapagaling siya sa Floral Wood Manor. Ayusin ang isang laban sa sugal kay Lin Jetai. Gawin itong laban hanggang kamatayan. Opo, Amang. Bakit mo ako dinala rito? Makinig ka sa akin. Ito ang pinakamahusay na ospital ng Heavenly Dragon City. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ang pangalan ko?
Kapag bumalik ang iyong paningin, maiintindihan mo ang lahat. Hindi na magagamot ang aking kondisyon. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng iyong oras. Magtiwala ka sa akin. Kahit gumaling ako, hindi ko naman ito kayang bayaran. Hindi mo kailangang alalahanin ang gastos. Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin. Bakit mo ako tinutulungan? Isa lang akong nagtitinda ng bulaklak. Huwag mong kunin yan. Mahalaga yan sa akin. Sundin ang aking plano. Makakaasa po kayo, Prinsipe Shenbei. Ang inyong mga utos ay maisa sa katuparan. Director Zhao, ikaw ang pinakamahusay na manggagamot sa lungsod ng Dragon. Mangyaring ayusin ang operasyon niya sa lalong madaling panahon. Paumanhin. Hindi ninyo natutugunan ang pamantayan. Anong ibig mong sabihin na hindi natutugunan ang pamantayan? Ibig sabihin, kailangan ninyong magbayad ng espesyal na bayad. Isang espesyal na bayad para makapagpatuloy. Hindi problema ang pera. Ang ibig kong sabihin, ang bayad na ito ay dapat mapanalunan sa mesa ng sugal. Mesa ng sugal. Anong sinasabi mo? Sa madaling salita, sa loob ng 3 araw, kailangan mong lumaban sa Dragon City Gambling Championship para makuha ang bayad na ito. At kung tatanggi ako, HMPH. Kung gayon, ang operasyon ng dalagang ito ay hindi mangyayari sa pamamagitan ko. Walang ospital sa lungsod ng Dragon, kahit isa, ang maglalakas loob na gamutin siya. Ha. anong klaseng kalokohang lohika ito? Hinaan mo ang boses mo. Ospital ito. Kuya, kalimutan na natin ang mga mata ko. Uwi na tayo. Manatiling kalmado. Umupo ka lang. Agad-agad. Kuya, Ischedule ang operasyon ngayon. Bakit ka nananakit ng tao? boss, Sir, mangyaring kumalma kayo. Kami ay nasa mahirap na sitwasyon dito, hindi ba? Mahira. Ha? Doktor ka ba talaga? Paano ka naglakas loob na magmungkahi ng ganyang kahindik-hindik na kahilingan? Bakit hindi mo na lang ako utusan na magnakaw sa bangko? HMM? Teka, hindi. Boss, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang totoo ay, At ano? may suporta kami mula sa mga nakatataas. Hindi ito ang aming desisyon. Pagkatapos ng lahat, pribadong ospital lang kami. Hindi ba, boss? Kayong mga sakim sa pera. Mga gahaman. Ibabagsak ko kayo mayandi. Tatawag ako ng pulis kung magpapatuloy ito. Ninong, ayon sa iyong tagubilin, kinakagat na ng malaking isda ang pain. MHM, mabuti. Panatilihin mo akong updated. Naiintindihan ko. Hard. Masakit. Alam mong ako ang nangungunang siruhano ng lungsod ng Dragon. Kung pipiliin mo ang mga kamay ko, sino ang oopera sa kanya? Hindi ba? Huwag mo akong pilayin. Magsalita ka. Sino ang nagmamanipula? Boss, ako. Hindi ko talaga masabi. Kung magsasalita ako, mapapatay ang buong pamilya ko. AGH. Hayaan mo na, boss. May dahilan siya. Tama, makinig ka sa babae. Magagamot ba talaga ang mga mata ni Linyon? Oo, syempre. Ikaw mismo ang nagsabi. Ako ang pinakamagaling na doktor ng Dragon Reach. Bayaran mo ang bayad. At gagaling siya. Makatarungan, di ba? Ang Golden Dragon Casino, di ba? Tama. Tara na, Linyon. Sir, nagkita lang tayo ng hindi sinasadya. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Huwag kang magkamali. Pinapaalala mo lang sa akin ang isang tao mula sa nakaraan ko. Salamat sa tulong mo, sir. Ako. May kasintahan na ako. Linyon, huwag mong masyadong isipin. Kapag bumalik ang paningin mo, maiintindihan mo ang lahat. Tara na. Batang Ginoong. Kumusta ang teknik na ito? Napakagaling na kasanayan. Batang Ginoong. Gusto mo ba ng dagdag na serbisyo? Alam mo ba kung sino ako? Anong problema, Batang Ginoong Kui? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang malamat na Flame Cloud Master, na si Kui Xiaotian, ang isang hamak na tulad mo, ay nangangahas na pagsilbihan ako? Paumanhin, Batang Ginoong Kui. Bakit ka umiiyak? Kumuha ka sa akin, ng isang nangungunang dilag ngayon din. Nanalo lang ako ng malaki sa Golden Palace Casino, 100 milyong piso. Opo, sir, aayusin ko po agad. Hindi problema ang pera. Nagpapaligo ako sa pera ngayon. Ang nangungunang courtesan ngayong taon sa Paradise Club. At ang tanyag na dilag ng Dragon Heaven City. Susubukan ko silang lahat.
Oh, mahal ko. Kung hindi available ang dilag ng Dragon Haven City. O ang nangungunang babae ng Paradise Club. Mas nangingibabaw ka sa kanilang dalawa, sa ganda at alindog. Ngayong gabi, magiging akin ka. Magpakita ka ng respeto. Bastos na babae, paano mo nagawang saktan ako? Alam mo ba, kung sino ang kinakausap mo? Quick si Ocean. Huwag mong isipin na dahil nanalo ka ng kaunting pera, ay sikat ka na, hayaan mong linawin ko. Ang perang yan, ay maaaring hindi pa, sa iyo mananatili. Ano ang ibig sabihin yan? Sino kayo? Huwag kang magyabang, na ikaw ang pinakamagaling na sugarol sa mundo. Ngayon, nag-ayos kami ng isang maliit na laban para sa... Bakit ako sasama sa laro? May pagpipilian ka ba? Kung tatanggi ka. Aba, Siyempre, kung manalo ka sa larong ito, ang iyong kinita ay dodoblehin ng 10 beses. Ibig mong sabihin, ang 1 milyon ay magiging 10 milyon. Ang 10 milyon ay magiging 100 milyon. Tama. Lalaban ka ba? Walang ganyang matamis na deal. Sino ang niloloko mo? Inaakala mo bang tanga si Quiz Shouty yan? Pero meron. Ako ang dealer ng larong ito. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Sino? Isang baguhan na nagngangalang Linjetay, ang bagong sikat. Isang baguhan lang. Nakakaawa. Sinira ang reputasyon ng Golden Hand ko. Siguro siya ay hindi mo kilala, pero ang kanyang ama ay dapat mong kilala, ang maalamat na Azure Python. Ching Mang. Ang sikat na gambling god, Azure Python. Quick si Ocean. Bukas na ang paligsahan. Mas mabuting maghanda ka. 100 milyong piso. Buhay na puno ng karang yan. Sa tingin mo ba, ipagsapalaran ko ito? Mag-usap tayo, ng sibilisado. Ang iyong mga kondisyon. Kung isasama mo ang iyong sarili, tapos na ang deal. Manalo ka sa paligsahan. Lahat ay sa iyo. Ano ang ginagawa nila rito? Aba. Isang hindi inaasahang bisita. Pati ba ang bulag ay nakakapasok na ngayon? Ito ay kompetisyon, hindi ka nga makakita. Pumunta ka na lang at manood ng opera. nandito ka rin? Quiz Shoutian, banal na ngayon ay hinahamon ko, ang isang sumisikat na bituin. Bakit hindi pa kayo umaalis, mga basura? Gusto nyo pa bang ipahiya ang sarili nyo? Bingi ka ba? Lumayas ka? Kaibigan, mabaho ang bibig mo. May magbukas ng bintana, masasakal tayo rito. Makinig ka, walang kwenta. Hindi ito tulad ng puno ng aking mga tauhan ang lugar. Gusto mo bang tapusin na kita rito? Pareho tayong ligaw dito. Ang walang sapin sa paa ay hindi natatakot sa sapatos. Sa pinakamasama, magiging nilagang karne tayo. HMPH. Narinig mo ba? Sabi ni Binibining Monyo, lumayas kayo. Ngayon, dito ako mananatili. Bulag na tanga. Hindi makakita, hindi rin makarinig. Bitawan mo ako. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Huwag mong subukan ang aking pasensya. Hindi ako nananakit ng baba. Pero gagawa ako ng eksepsyon para sa iyo, walang hiya. Ano ngayon? Bitawan mo ako. Palayain mo ako. Hindi pa natin nababayaran ang utang noong nakaraan. Naglakas loob ka pang magpakita muli. Mga bantay. Patayin siya. Tigil. Tigil. Walang hiya ka. Sino ka ba? Alam mo ba kung kaninong teritoryo ito? Nagmamayabang ka na parang ikaw ang may-ari ng lugar? Huwag mong sabihin na hindi mo kilala si Dong Monyo, ang binibining dong ng pamilya Dong. Ha? Oh. Ganoon ba? Binibining. Ipapatawag ko ba ang iyong tiyo? Sino kayo? Ang mananakop ng Hilaga, ang kagalang-galang na hari ng Hilaga, ay hindi na nakita sa loob ng maraming taon. Ano naman sa iyo? Dahil kilala mo ang hari ng Hilaga, tiyak na alam mo ang utos ng Sugarol. Ang ginoong ito, ang kalaban na inimbitahan.
Ni Master Kui para sa paligsahan. Ano? Siya pala talaga. Binibining may iba ka pa bang Siya pala talaga, ang piniling master ng Sugarol. Ganoon ba kasanay ang hamak na ito? ang kampeonato sa pagsusugal? Ay opisyal ng bukas. Teka, sandali. Paano naman siya? Isang pulubi na nakaupo sa VIP seats? Ito ay isang insulto. Kasama niya ang ginoong ito. Magkasama silang dumating. Kaya't nakakatanggap din siya ng parehong efficacy treatment. Teka, hindi. Nagkamali ka sa kanya. Hindi siya ang hinahanap mo. Kalalabas lang niya sa bilangguan. Anong kasanayan ang mayroon siya? Narito ang utos ng Sugarol. Sino ang maglalakas loob na sumuway dito? Lahat kayo lumabas. Lahat tumayo. Hambog. Maghintay ka lang. Pagkatapos ng laban na ito, gusto mo bang makipagsugal ulit sa akin? Makinig ka, binibining dong. Bakit ka pa rin mayabang? Hindi ba't natalo na kita dati? Hindi iyon tunay na tagumpay. Nandaya ka. Ay, oo nga. Muntik ko nang mapalimutan hanggang sa nabanggit mo. Pagdating ng panahon, sabay-sabay nating babayaran ang lahat ng utang. Tama na ang walang kwentang daldal mo. Bakit ang daming Saturday? Ha? Kung hindi dahil kay Lord Shenbei. Nag-e-enjoy na sana ako sa buhay sa lungsod ng liwanag. Ngayon, sa halip, nandito ka, at sinasayang ang oras ko. Ganito ang usapan. Bilasan na natin, isang simpleng pastahan para magpasya. Sabihin mo ang iyong kondisyon. Paano tayo magsusugal? Narito ang plano. Bawat isa sa atin ay makakakuha ng 13 baraha. Magpapagulong ng dice para sa priority. Pagkatapos ay magpapasya sa line-up. Deal? Deal. Abangan mo ang signal ko mamaya. Kung susubukan ulit ni Lin na Mandaya, alisin siya agad. Naiintindihan. Delikado talaga ang lugar na ito. Tigilan mo na ang pagsusugal sa kanila. Umalis na tayo dito. Baliw na babae. Paano ko isusuko ang pagkakataong bigyan ka ng pag-asa? Pero ayokong mapahamak ka dahil sa akin. Huwag kang mag-alala. Ilalabas ko tayo dito ng ligtas. Ginoong Lin. Puro ka lang salita, walang gawa. Nagpapadala ka ng kung sino-sinong, walang kwenta para makipagkompetensya. Kay Kui Xiaotian, ito ay insulto, sa pangalan ng pamilya Kui. Og. Manood ng mabuti. Hayaan mong tingnan ko. Nako. TSK. Walo. Shower, nagpapinta ng baraha. Joker. Walang kapares. 4 na sis. Hindi ko napansin ang joker niya kanina. Ilabas mo na. Straight. 2 baraha na lang ang natitira sa akin. Nandaraya ka. Kui ang pro. Paano kung ipakita mo sa amin ang mga mamahaling salamin mo? Ano sa tingin mo? Ikaw. Kuya Xiaotian, sinabi ko na sa'yo na nandaraya siya, pero nagduda ka sa akin. Ngayon tingnan mo, nahuli sa akto. Dakpin ng mga mandaraya na ito. Ikulong. Pagputol-putulin siya. Sumisikat na bituin. Kalokohan. Kuya Xiaotian, anong problema? Nandaraya siya, bakit mo hinahayaan? Talo ako. Kuya Xiaotian, Hi. Tatanggapin ko ang pagkatalo ko. Kung gayon, nais kong batiin si Master ng isang kaaya-ayang pananatili sa lungsod na ito. Manatiling buhay, huwag kang magpapansin. Lin Yun. Magsisimula na ang operasyon. Kinakabahan ka ba? Hindi. Walang dapat ikabahala. Paano kung hindi ito gumana? Gagana ito. Sigurado ako. oh. Hindi ba ito si A-Type? Anong nangyayari dito? May malubha kang sakit.
Hoy! Tay! Ito ba ang bago mong kasintahan? At bulag pa siya. Hindi kami. Tay! Ang panlasa mo sa babae ay talagang kakaiba. Isang bulag na babae. Talaga. Hindi mo na yan problema. Umalis ka na. Ngayon na. Makinig ka, bulag na miss. Mas mabuting tratuhin mo nang tama ang ginoong ito. Mayaman siya. Nagkakamali ka. Hindi mo yan pakialam. Huwag mo nang alalahanin. Paano ako hindi magmamalasakit? Paano kung ang anak mo ay maging bulag din? HMM. Kung malaman ng nanay mo, aatakihin siya. Binibining Bay. Kung ipagpapatuloy mo hindi ako magpipigil. Bitawan mo ako, sinasaktan mo. Pigilan mo na ang kalokohan. Hindi ako magpapatalo. Bitawan mo ako, sinusaktan mo ako. Huwag mong kagatin ang kamay na nagpapakain sa iyo, wala kang utang na loob. Lindyun, ayos ka lang ba? Kuya, anong nangyayari? Hoy, bobo ka ba? Bakit ka nakatayo dyan? Umalis ka. Ikaw. Sinabi kong umalis ka. Sige, aalis na ako. Lindyun, umupo ka muna at magpahinga. Nga pala, bakit kanya tinatawag na Atay? Dahil ako si Atay. Ikaw talaga si Atay. Linje Atay. Teka, hindi ikaw yan. Nasa kulungan pa siya ngayon. Baka hindi na siya makalabas. Sino ang nakakaalam? Lintik ka. Linjiatay, paano mo ako kinausap ng ganyan? Humanda ka. Linje Atay. Sa loob ng 10 araw, magiging biktima ka ng aming 8-armed bodhisattva. May problema ba si Atay? Tama, may problema si Atay. Malaking problema. Anong klaseng problema? May sakit ba siya? Sabihin mo na. May sakit nga si hindi pisikal, psikolohikal. Siya, nahulog sa isang bulag na nagtitinda ng bulaklak. Hoy, kakabalik lang niya. Kailan siya magkakaroon ng oras para makipagkita sa ibang babae? Sino ang nakakaalam kung anong gayuma ang ininom niya? Trinitrang parang Reyna, ang bulag na babaeng yun. Hindi, nagsisinungaling ka. Kung may gusto siya, sinabi na niya sa akin. Sinabi ba niya sa iyo ngayon? Tita, nagsimula na siyang magplano ng kasal ng palihim. Hindi ito maaari. Lindyun, sabi ng doktor nagtagumpay ang operasyon. Bakit hindi mo pa tinatanggal ang benda? Hindi pa ako handa. May mga bagay hindi ko alam kung ang mga ito ay tulad ng iniisip ko. Kung talagang ganoon ang iniisip mo, Kita mo, tama ako. Si Atay ay nakakapit pa rin sa bulag na babaeng yun. Maaari mo bang itanggi na magkasama sila? Nanay, bakit ka nandito? Tay. Sino itong binibini? Oh, nanay, si Lindyun po ito. Nandito ako para tulungan siyang gamutin ang kanyang mga mata. Talaga bang gumagaling ang bulag? Binibini, hindi ko naman po iyon sinasadya. Bulag ay bulag, walang lunas dyan. Isipin mo, hindi lang ang asawa mo ang magiging bulag, kundi pati na rin ang mga apo mo. Lahat bulag, nakakatakot. Tama na. Tay. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti ang bagay na ito. Tita, hindi po tulad ng iniisip ninyo ang relasyon namin. Nanay, ang mga mata ni Lindyun ay maayos naman. Isang sakit ang naging sanhinang pansamantalang pagkabulag niya. Nabulok na ba ang utak mo sa kulungan? Nasaan na ang respeto mo sa magulang? Tingnan mo kung paano mo sinasaktan si nanay. Tay, paano mo ba nakilala ang binibining ito? Nanay, matagal na po kaming magkakilala ni Lindyun. Mabuti po talaga siyang tao. Si Atay nga ba talaga siya? Balang araw, gagawin kitang asawa ko. Atay, ikaw nga ba talaga? Lindyun, huwag kang mag-alala. Hintayin mong tanggalin ng doktor. Tungkol naman sa kanya, maghapon sa mga ganoong lugar, sino ang nakakaalam kung anong sakit ang nakuha niya? Bay Menglu, tama na. Bagay ito ng pamilya namin, wala kang pakialam. Mali ba ako kung hindi siya nagkaroon ng maruming sakit? Bakit siya nabulag? Kung patuloy kang magsasabi ng kalokohan at maghahasik ng gulo dito, duduputin ko ang mga mata mo. Bulag na hampas lupa, maruming babae, kasalanan mo ang lahat ng ito. Tay, huwag kang makipag-away. Magsalita ka pa ng isa. Subukan mo. Lindyun, anong nangyayari sa'yo? Wala akong kasalanan dahil ba mahirap ako. Marumi na ako. Nagbebenta lang ako ng bulaklak. Sa mga pasukan ng kasino, wala akong ginawang masama doon. Ang mga mata mo ay nabulok na, sa sakit na venereal matagal na, hindi ba? By Menglu. Hindi ko na rin ito matiis. Anong malaking sama ng loob? Ang utang sa iyo ng babaeng ito, kailangan mo ba siyang guluhit? Umalis ka.
Ayoko nang makita ka pa. Lin Jetai. Tay. Ikaw pala ang nasa tabi ko sa lahat ng oras. Inay, tingnan nyo. Ang mga mata ni Lingyo ay normal na ngayon. Nakikita na niya ang mundo. Pero ano ang nabago? Isa pa rin siyang tindera ng bulaklak. Kapag masyadong hinamon ang kapalaran, masusunog ka. HMPH. Tanging isang mabait at marangal na babae. Ang karapat dapat magkaroon ng ganoong kadal-isay na mga mata. Ling yun. Hinintay mo si Tai sa loob ng maraming taon. Ipinapakita niya ng tunay na debosyon. Nagkamali ako sa iyo. Inay, uwi na tayo. Mula ngayon tayong tatlo ay mamumuhay ng maayos ng magkasama. Oo, gagawin natin. Ang magkaroon ng ganoong kabait na manugang ay isang pagpapala para sa pamilya Lee. Ang mababang kapalaran ng isang tindera ng bulaklak ay halos hindi mas mahusay kaysa sa isang patutot sa bahay aliwan. Manahimik ka. Ang tunay na pagiging marangal ay nagmumula sa mabuting puso. Inay, tara na. Lin Jetai, pagsisisihan mo ito. East Crane Sanctuary. 8-armed Bodhisattva. Tai. Ang 8-armed Bodhisattva ay dati disipulo ng Northern Conqueror. Kalaunan, naglaban sila. Ano ang gusto niya sa iyo ngayon? Inay, iuwi niyo muna si Lingyo. Ako na ang bahala sa kanila. Mag-ingat kayo sa daan. Ang inyong abang lingkod ay bumabati sa Northern Conqueror. Panginoon ko, bakit niyo ako iniligtas? Mula sa bilangguan ngayon, mayroon ba kayong utos para sa akin? Mayroon nga, isang mahalagang misyon na kailangan mong gawin. Magtagumpay ka at makakamit mo ang walang hanggang yaman at luho kahit na mawala ng isang binti ang naging kapalit. Hindi mahalaga. Sa apoy at talim, ang lingkod na ito ay hindi tatanggi. HMM, mabuti. Haha. MM. Uminom ka ng tsaa. Ama, ano pa ang silbi ni Wega sa atin ngayon? Ang gambler's token na ito ay gawa sa celestial iron. Naglalaman ito ng walang hanggang misteryosong kapangyarihan. Pero ano ang kinalaman nito kay Wega? Northern Conqueror. Ang inyong lingkod ay nasa inyong serbisyo. May tao ba rito? Narito ako para tuparin ang ating kasunduan. Ikaw ang anak ni King Mga, si Lin Jetai. Ako nga po. Sasama ka ba sa amin? Para pabagsakin si Ouyang Zenbei. Teka. Sandali. Makinig kayong dalawa. Umupo tayo at pag-usapan ito. Alam mo ba kung sino ang pumatay kay King Mga? Si Ouyang Zenbei ang pumatay sa kanya. Kung gayon, paano ko mapagkakatiwalaan ang iyong mga salita? Ang Gambit God Token ay gawa sa Celestial Frost Iron. Nagtataglay ito ng napakalaking kapangyarihan. Inasam ni Ouyang ang kapangyarihan nito at binalangkas si King Mga. Gusto niyang kunin ang token. Ngunit hindi niya ito nakita. Sa iyong ama, sa kanyang galit, brutal niyang binugbog si King Mga hanggang mamatay. Sumama ka sa amin para pabagsakin si Ouyang, ang matandang taksi. Paano tayo magtutulungan? Huwag kang masyadong magmadali ha. Hayaan mong subukan ko muna ang iyong kakayahan. Simple lang, hulaan ang dice sa pamamagitan ng tunog. Apat, 5, 6, 15 puntos. Malaki. Tunay na karapat-dapat na maging anak ni King Ma. Tama na. Ngayon, ako naman. Ang mahinang tunog ng pagbasag na ito ay perpektong ng walang anumang. Kahanga-hanga. Ngayon, pag-usapan na ba natin ang kooperasyon? Kung mandaya ka ulit, umalis ka na. Masiyahan ka sa pagiging gambling.
Mula ngayon, magkakaroon ka ng mga tauhan at pondo na magagamit mo. Tutulungan ka naming durugi ang matandang tusong si Ouyang. Lahat kami ay nasa iyong serbisyo. Tay, umalis ka at bumalik, na ibang-iba na. Linyon. Napakaganda mo ngayon. Parang Diyosa mula sa langit. Naku, naman, nagpalit lang ako ng bago damit, yun lang. Maganda. Tay, sino ang lahat ng mga taong ito sa labas? Ang aming mga bantay ng pamilya. Mula ngayon, poprotektahan nila kayong dalawa. Wala naman tayong inaaway, bakit kailangan ng bantay? Basta, kayong dalawa ay dapat manatiling ligtas sa bahay. Nanay. Kunin mo ito. Magtanong kung kailangan mo pa. Bilhan si Linyon ng magagandang damit. Saan mo nakuha ang perang ito? Huwag mong sundan ang yapak ng iyong ama. Gusto ko lang, ng tahimik na buhay. Pero, huwag kang mag-alala, nanay. Master, humihingi ng audience si Mao Dachuan. Paghintayin siya sa bulwagan, naiintindihan. Kuya Tay, si Mao Dachuan ba iyon? Hindi mo na kailangan alalahanin, ako na ang bahala. Maestro, mahigit 1 buwan na, mula nang huli kong makita si Linyon, kailan mo siya pakakawalan, Dachuan? Mula ngayon, akin na si Linyon. Elan, kung wala ka ng ibang sasabihin, maaari ka nang umalis. Teka, hindi mo ito magagawa, Maestro. Si Linyon ang nag-iisa kong minamahal na anak, hindi mo siya maaaring pigilan, labag sa kanyang kalooban. Paano ka naglakas loob, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana labis, na nagdusa si Linyon? Tama na. Ang perang ito ay sapat na para sa buong buhay mo. Kunin mo ito at lumayas ka, mapanuyang tawa. Maestro Tay, pakiusap, para ka ng sarili kong lolo, kinakabahang tawa. Aalis na ako, paalam, mapangutyang tawa. Ama, iniulat ng ating mga tagamanman na si Linje nakipagsanib puwersa sa magkapatid na roommate. HMPH, ang dalawang ahas na iyon, ang pumatay kay Chingmang ilang taon na ang nakalipas. Kasama rin sila. Malinaw na. Minamanipula sila ni Lin Jetay. Ibig mong sabihin, bumalik siya para maghiganti. Tama. Paborito sa atin. Aani tayo sa kanilang itinani. Malapit nang maging akin. Ang isa pang Gambler King token. Nakakatakot na tawa. Ang Haring Hilaga mismo. Nasaan ang iyong paggalang? Ganyan ba ang itinuro sa iyo ng iyong tiyo pangatlo? Humihingi ako ng paumanhin sa kawalang galang. Nagbibigay kami ng paggalang sa Haring Hilaga. HMM. Ano ang iyong layunin dito? Anong negosyo ang nagdala sa'yo? Haring Hilaga, si Lin Jetay na bagong yaman ay lalong naging mapangahas. Ilang malalaking bahay sag-alan sa South District ang napilitang ibenta sa kanya. Bukod pa rito, ang ating mga kalyadong may-ari ng kasino na nagpapanatili ng magandang relasyon sa atin ay hindi na makapag-operate sa South District. Oh, ganoon ba? Matanda, hindi ka ba nag-aalala sa kanyang pagpasok sa North District? Walang galang. Kahit may sandaang lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob na lumapit. Monyo, ang kinabukasan ng parehong distrito ay sa inyong mga kabataan. Ang hinahanap ko lang ay ang Gambler King token ng Green Python. Ang lahat ng kayamanan at karangalan sa hinaharap ay magiging sa inyo. Nagpapasalamat kami sa iyong patnubay, Haring Hilaga. Ang aming pasasalamat sa Haring Hilaga. Hey, hindi na kailangan ng formalidad. Lahat tayo ay pamilya rito. May isang bagay akong hindi maintindihan. Maaari ko bang hingin ang iyong karunungan, Haring Hilaga? Magsalita ka. Sa iyong napakalakas na kapangyarihan, ang pagdurog sa isang Lin Jetay ay madali lang. Bakit mo pa pinapatagal ang pagkilos? Sa halip ay lihim mo silang pinoprotektahan. Nag-oorganisa ng sunod-sunod na laban sa sugat. Minamanipula ang kanilang kaligtasan mula sa anino. Nagpapalabas ng walang katapusang mga palabas sa sugat. Hanggang ngayon, si Lin Jetay ay hindi pa rin inilalabas kung saan niya itinago ang token ng Sugarol. Ginawa ko ito para subukan ang kanyang kakayahan at malaman ang tunay niyang galing. Ang batang iyon ay napakaingat, hindi kailanman inilalabas ang tunay niyang pagkatao o pinagmulan. Naiintindihan ko po. Bukod pa rito, isa lang siyang baguhang walang pinagmulan sa aking katayuan sa mundo ng mga sugarol. Dapat ko bang dungisan ang aking mga kamay? Magtulungan kayo para paalisin siya sa lungsod ng Dragon Reach. Naiintindihan po. Si Lin Jetay at ang 8 brasong Bodhisattva ay nagsaanib puwersa. Magiging malaking banta sila. Iminumungkahi ni Panginoong Shenbei. Sa usapin ng kakayahan sa pagsusugal at yaman, hindi ba talaga sila kalaban ng mga batang ito? Hindi. Siya at ang 8 brasong Bodhisattva ay hindi kailanman tunay na magkasundo. Sa huli, magkakagulo rin sila.
Tungkol naman sa pagharap sa kanila, may nakatago akong alas. Ibig mong sabihin, Ilalabas natin ang ating lihim na sandata. Wei Gang. Kakalabas lang ng kulungan. Wei Gang, sabihin mo sa lahat kung bakit mo kinamumuhian si Lin Jietai ng ganoon. Dahil siya. Tiniis ko ang walang katapusang kahihiyan sa kulungan. Muntik ko na ring mawala ang binti kong ito. Ano ang gagawin mo? Papatayin. Papatayin ko siya. Lalapain ko siya ng buhay. Lalamunin ko siya ng paunti-unti. Tanggalin ang mga kadena. Ama, katanggap-tanggap ba ito? mukhang nawala na siya sa katinoan. Buksan. Strong. Baliw ka. Mas marami pang kadena para sa akin. Huwag kang matakot. Maliban kung ako ang mag-utos, hindi siya mananakit ng sinuman. Wei Gang. Narito po. Tulungan mo si Binibining Dong sa pagkakataong ito. Pigilan si Lin Jietai at bawiin ang token ng Sugarol. Tungkol naman sa buhay ni Lin Jietai. Ay sa iyo na. Salamat po, Guro. Manyo. Pumunta ka sa santuaryo ng Silangang Crane at alamin ang kanilang intensyon. Naiintindihan po. Umalis ka na. Mga ate. Huwag kayong masyadong lumapit kay Lin Jietai. Hindi maganda ang kanyang intensyon. Dapat ninyong malaman, simula nang sumama siya sa atin, nasakop na natin ang buong South District. Pero, mga ate, ang pagsuway sa mananakop na hari ng Hilaga ay naghahanap ng kapahamakan. Tumahimik ka, walang nagbabalita ng kapahamakan. Gusto mo bang mamatay? Kumalma kayo. Ang kapakanan lang ninyo ang iniisip namin. Aba, pinag-uusapan ako ni Binibining Dong. Isang karangalang hindi ko naman deserve mula sa inyong mga labi. Lin Jietai. Umalis ka na sa lungsod ng dragon habang kaya mo pa. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Pero, walang ibang lugar na makakapantay sa lungsod ng dragon. Ano ang gagawin mo? Hindi ka ba natatakot sa mananakop na hari? Ha? Ikaw ay Naghahanap ng kamatayan, banggitin mo pa ang matandang traidor na iyan at mamamatay ka. paumanhin, mga ate. Lumabas ka. HMPH. Hay. Lahat ng kasino sa Timog ay nasa ilalim ng ating kontrol. Ang Hilagang Distrito Ay maaaring maghintay. Pasensya, Madrasta. Hindi ba't sinusubukan mong pag-away ang 8 brasong bodhisattva at si Lin Jietai? Kung gayon, bakit mo pa ipinatawag ang halimaw na ito? Dahil masyadong mabagal ang pag-usad, gusto kong makuha ang tanda ng Sugarol. Si Wei Gan dito, ang catalysta na dinala ko. Ngayon, mas lalo kami umaasa sa iyo. Tulungan mo lang kami makapaghiganti. Gagawin namin ang lahat para sa matandang 8 brasong bodhisattva. Sa totoo lang, ako, Lin Jietai. Naaalala mo ako, Lin Jietai. Ikaw yung lalaking may utang sa akin ng isang bit. Si Wei Gang. Hindi mo pa ba? Pinuto, tama na ang salita. Ngayon natin babayaran lahat ng utang. Luma at bago, CJ. Mga matatanda. Patay ka. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, Binibini. Lin Jietai. Sa kulungan, hindi ganoon kahusay ang iyong kakayahan. Gusto kong maagang makalaya. Kailangan kong paikliin ang aking sentensya. Huwag kang maging mayabang. Ang magpapabagsak sa'yo ay paparating na. Kung ang isang talunan na tulad mo ay hindi ako kayang galawin, wala ring makakagawa niyan. Kahit pa marami ang dumating, wala itong mababago. Ako ay magpapabayad sa iyo ngayon. Ang Haring Zenbei ay paparating na. Mukhang ang Haring Zenbei ay handa ng kalabanin ako. Mula ngayon, mas mabuting mag-ingat ang iyong pamilya sa tuwing lalabas sila. Lene. Ang binti ko, kinapupuotan ko ang mga nagbabanta sa aking pamilya. Kailan mo ako pakakasalan? Lin yun. Mula ngayon, maging kapatid ko na lang.
Palagi kitang aalagaan. Tay, anong problema? Bakit mo naman nasabi yan? Sa tingin ko. Siguro ay, hindi lang tayo para sa isa't isa. Hindi mo ako mahal. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Hindi, Ling yun. Mahal kita. Ngunit ang paghihiganti sa pagkamatay ng aking ama ay magdadala ng panganib sa mga inosenteng tao. Hindi ko alam kung mabibigyan kita ng tunay na kaligayahan. Wala akong pakialam sa hinaharap. Ang mahalaga lang ay ngayon. Panginoon, nawala ang aking mga banal na kapangyarihan at wala na ang aking mga binti. Dapat mo akong ipaghiganti, Panginoon. Ikinahiya mo ang iyong sarili, ay sapat na. Bakit mo pa idadamay ang pangalan ko? Akala ko espesyal ka, pero wala ka lang palang silbi. Panginoon ko, tunay akong naniwala na ang pagbanggit sa iyong marangal na pangalan ay magpaparespeto sa kanya. Ngunit, lubos kanyang binastos. Ang suntok na ito ay maaaring tumama sa akin. Ngunit ang iyong karangalan ang niyurakan, Panginoon. Paano naglakas loob ang isang baguhan? Naumasta ng ganoon kayabang, mga gwardya, nasa iyong serbisyo. Kunin ninyo ang kahihiyang ito ng isang lalaki. At aipakin sa mga peteng. Panginoon ko, huwag mo akong gawin ito. Panginoon ko, Haring Zenbei. Mukhang, Lin Jetai, masyado akong naging maluwag sa iyo. Umalis ka. Binatang Lee, buksan mo ang pinto. Binatang, ang ari-arian na ito ay karapat-dapat na akin. Ibalik mo. Menglu, oh Menglu. Paano ka naging ganoon ka-inosente? Para maniwala ka talaga sa kanyang matatamis na kasinungalingan. Anong problema mo? Anong ginagawa mo rito? Tita, napakatanga ko. Hindi ko dapat kayo trinato ng ganoon. Pakiusap, tumayo ka. Sobrang bigat nito para sa akin. Kung hindi nyo ako patatawarin, hindi ako tatayo. Pakiusap, tita, nagmamakaawa ako. Pakiusap, nakaluhod ako. Maawa kayo sa akin. Ginang, anong nangyari kay Binibining Bay? Binibining Ling yun. Hindi ko dapat kayo siniraan. Patatawarin nyo ako, hindi ba? Tumayo ka muna, tapos mag-uusap tayo. Magsalita ka. Anong talagang nangyayari? Niloko ako ng batang Ginoong Lee na iyon. Kinuha pa niya ang bahay ko, niloko ang lahat, at pinalayas ako. Anong kinalaman yan sa amin? Hindi ba kami ang mga pinalayas mo noon? Oo, napakabobo ko. Hinayaan kong manipulahin ako ng bastos na Lee na iyon. Napakabuti ni Tai. Pero ako, tama na. Ang nakaraan ay dapat manatiling nakabaon. Binibining Ling yun. Huwag kang magkamali. Hindi ko sinusubukang agawin si Tai mula sa iyo. Ako lang, kailangan ng matutuluyan. Pakiusap, kupkupin niyo lang ako. Sino ang nagsabing kukupupin ka namin? Tai, pakiusap, patawarin mo ako ang aking kamangmangan noon. Oh, patawarin ka. Bakit ko gagawin? Tay, hayaan mo na. Napakakaawa niya. Kukupin na lang natin siya. Ikaw lang ang napakabait ng puso at maaawa sa kanya. Tai, pakiusap, tulungan mo lang ako. Wala na akong natira, wala na akong mapupuntahan, nagmamakaawa ako sa iyo. Kung hindi lang dahil sa paggalang sa iyong yumao ng kapatid. Ang pagtrato mo sa aking ina at kay Linyo. Sa tingin mo ba palalampasin ko yan? Agad, umalis ka. Binibining Bay, may pera ako rito. Pakiusap, kunin mo muna ito. Ang maliit na halaga ng pera na ito ba ay para paalisin ng isang pulubi? Ang ganitong uri ng tao, hindi karapat-dapat sa awa mo. Nagpakababa ako ng ganito, nagmamakaawa sa inyong lahat, at naglakas loob kayong pretuhin ganito ako. Lin Jetai, Ling yun, gusto kong mapunta kayo sa 18 antas ng impyerno. Sino ka? Anong gusto mo? Magpalit ka ng damit. Gusto kang makita ni Panginoong Shenbei. Panginoong Shenbei. Lin, pumasok ka. Magsalita ka. Bakit mo ako ipinatawag? Lin, makinig ka. Hayaan mong maging katuwang mo ako. Ano sa tingin mo? Bilang pinagkakatiwala ang aid ni Panginoong Zed, ang pagsasabi nito ng walang dahilan. Hindi ko maiwasang magduda na ang iyong intensyon ay maaaring hindi dalisay. Bakit pa sasabihin ang halata? Hindi ba siya nagkagusto sa iyo?
Ang iyong mga salita ay nagpapagulo sa akin. Binibining Few, mas mag-ingat ka sa sarili mo. Gising ka na? Haha, halika, umupo ka. Panginoong Shenbei, ipinatawag niyo po ako rito para sa inyong mga utos. Ikaw si Bai Menglo. Gusto mo bang maging alagad ko? Tuturuan kita ng mga kasanayan sa pagsusugal. Amang-amahan. May kaduda-dudang pagkatao ang babaeng ito. Kung tatanggapin niyo siya, kinatatakutan ko. Hindi mo na yan alalahanin. May sarili akong paraan. Ano sa tingin mo, Binibining Bai? Salamat po, Guro. Hahaha, umupo ka. Pagbati po, Panginoong Shenbei. Nandito ka rin pala. Maaari po ba kaming magtanong kung bakit ipinatawag kami ng Panginoong Shenbei rito? Para gawin kayong mga alagad. Handa ba kayo? Binibining Few. Bakit? Hindi pa nga, lumilipas ang isang araw, namimiss mo na agad ako. Kuya Lin, kailangan ko po ang tulong niyo sa isang bagay. Mas may kakayahan. Ang amang-amahan mo kaysa sa akin. Gusto kong tulungan niyo ako. Harapin ang amang-amahan. Oh. Nalilito ako sa mga sinasabi mo. Hindi ko masyadong maintindihan. Hindi ba't ipinagkatiwala mo sa akin ang mahahalagang bagay? Bakit mo ito ginagawa? Guro. Balak niyo po bang gawing halimaw si Chokshong tulad ni Weigang? Halimaw, isa siyang super sundalo. Choksh, You. paglilingkuran mo ba si Manyo ng tapat? Opo. Mabuti. Ay. Lalong nagiging baliw ang amang-amahan araw-araw. Halos hindi ko na siya makilala. Ito ang tunay na pagkatao ng matandang trader Aoyang na nahayag. Kuya Lin, tulungan niyo po akong pigilan siya. Ngunit, iligtas niyo ang kanyang buhay. Kahit ngayon, pinapahalagahan mo pa rin siya. Minsan akong iniligtas ng amang-amahan. Pinalaki niya ako mula pagkabata. CJ, Binibining Few. Bumalik ka muna sa tabi ni matandang Aoyang. Iulat mo agad sa akin. Kung may mangyari, Eldeneth, dapat nating pigilan ang kanyang mga kalupitan. Guro. Ipinapangako namin ang aming buhay na paglilingkuran kayo. Ang inyong mga utos po. Hahaha. Napakagaling. Ang kinabukasan ay sa inyo, mga kabataan. HMM, tungkol doon, Chokshong at Mon. Pumunta kayo agad sa Southern District. At turuan ng mga matatanda ng tamang asal. Ang mga marurunong ay dapat sumali sa Northern Faction. Naiintindihan po. Maaari na kayong umalis. Monroe, inaasahan kong gugugulin mo ang susunod na 3 buwan sa pagmaster ng sining ng pagsusugal. Opo. Kuya Lin, Ipinatawag mo ba ako para sa bagong impormasyon? gumagawa ng hakbang ang amang-amahan. Dapat maging alerto ang Southern District. Sino ang nakakaalam kung anong mga panlilinlang ang mayroon siya ngayon? Lalabanan natin ang puwersa ng puwersa at ang problema ng estratehiya. Hahaha. Kampeonato ng gininto ang Sugarol. Simulan na ang laro. Sa ating kaliwa, ang huling hari ng pagsusugal ng Timog Lungsod, anak ng Esmeraldang Python, Ginoong Linje. Sa ating kanan, ang reyna ng pagsusugal ng Hilagang Lungsod, disipulo ni Haring Zen, Binibining Bai Menglu. Ang mga patakaran ay simple. Ante, 100,000 piso. Ang unang makakuha ng lahat ng chips, ang mananalo sa kampeonato. Simulan na ang laban. Lin Jetai. Hindi ko inakala na makikita kita ngayon. Pareho lang ang nararamdaman ko. Tingnan natin kung ano ang natutunan mo kay Maestro Zenbei nitong mga nakaraang buwan. Ang larong ito ang magpapasya sa pagkuha ng parehong kasino. Kailangan nating magtagumpay, walang eksepsyon. Naiintindihan. Oras na para bunutin ang mga pangil ni matandang Aoyang isa-isa. Kumusta ang pag-usad ng plano? Maestro, handa na ang lahat. Naghihintay sa ating sandali. HMM. Perpekto. Binibining Bai, magsalita. Simulan na natin. Huwag masyadong seryoso. 500,000.
500,000. Ito ba ang tinatawag mong hindi seryoso? Fold. 200,000. Fold. Binibining bay, turn ng spade. 100,000. Nagfa-fold pa rin. Ang blinds pa lang ay makakasira na sa iyo. Fold. Binibining bay, turn ng spade A. 100,000. Nagfa-fold pa rin, ha? May tapang ka ba? Duwag. Hoy. Call 100,000. At mag-raise pa ng isa pang 100,000. Tawagin mo ako ng kahit ano. Pero huwag mong questionin ang pagkalalaki ko. Hindi ko yan palalampasin. Straight flush. Pero mas maganda ang sa akin. Binibining bay, nangunguna ang spade flush. Well, straight flush. Pero, mas mataas ang sa akin. Gayunpaman, taasan natin ang taya. All in. Hulaan mo ang aking whole card. Maaari bang ace of spades? Fold. Tinatawag mo ang sarili mo na anak ng Diyos ng pagsusugat. Ginoong Lam, unang tumaya ang ace of hearts. 500,000. Call. Batang Ginoong Lan, umuulit ang kasaysayan. Gusto mong hulaan? Kung magsusugal ulit ako, Hindi ako naniniwala na ganoon kaganda ang swerte mo. sige, maging lalaki ka. All in ako. Call. Full house. Straight flush. Talo ka, lam katay. Hindi ko inakala na darating ang araw na matatalo ka sa akin. Natalo ka pa sa isang baguhan. Naiintindihan mo ba kung gaano kahalaga ang sugal na ito? Para sa operasyon natin, ang mga boss ng kasino mula sa magkabilang lungsod ay binabantayan ang bawat galaw. Lahat ng ating pagsisikap ay maaaring masayang. 5 taon na nating hini ang pagkakataong ito. Tama na. Si Bai Menglu ay talagang gumaling ng ganito kalaki. Sa loob lamang ng ilang buwan, niloko ako ng tusong. Matandang si Ouyang. Hindi sana ako matatalo. Mengguo, mahusay ang ginawa mo. Pinatunayan mong karapat-dapat ka sa aking mga turo. Guro, hindi pala ganoon Kat Indi. Si Linjet ay gaya ng inakala namin. HMPH, manatiling mapagbantay pa rin. Opo, guro. Ngayon, mawawalan na ng tiwala. Kailan ng lahat ng boss ng kasino. Ang ating landas patungo sa dominasyon ay nagiging mas malinaw. Malapit na nating mabawi ang Gambler King token. Ang iyong gabay ang nagpatupad nito. Mabuhay ang tunay na hari ng sugal. Ano ang susunod na hakbang? Ano ang plano mo? Hanapin muna ang token ng aking ama. Hindi pa rin alam ang kinaroroonan nito. Walang nakakita sa kanya na inilabas ang token. Ngunit mayroon siya. Pendant na kapareho ng sa... Kaya ba? Siyam ng bilog. Pong. Dash 1. Nabalitaan kong pinakasalan ng maganda mong anak si Lin Jetay. Huwag mo nang ipaalala sa akin. Naisip mo na bang ipagbili siya? Sa ganda niya, pwede siyang maging escort at kumita ng malaki. Majong, sariling bunot, magbayad na kayo. 2,000 piso bawat isa. Kunin mo. 100 piso lang? You. Ikaw, Kuya Apat. Pahiram pa ng pera. sapat na ang nahiram mo. Kaya mo bang bayaran? Mayroon akong walang kwentang anak na babae. May halaga pa rin siya. Sige, magkano? 50,000 piso. Sa kabuuan. 200,000 piso ang utang mo sa akin. Halika na, kalma lang. Mababalik ang bawat sentimo. Tuloy ang laro, tuloy ang laro. Sariling bunot panalo. Lahat ay isang suit, handa na ang kamay sa pinto. Bilasin mo, Dash 1. Magsalita ka, kailan ang bayad? Ikaw na anak ng pusa, sinusubukan mo akong dayin? Bigyan mo ako ng oras. Babayaran ko, pangako. Bukas, walang pera, papatayin kita. Umalis ka. Mahal ko, apurahan ito, Mao Dachuan. Ano ang punto ng pagpunta rito? Kung wala ka namang totoong negosyo. Teka, gusto ko lang, tingnan ng anak ko, nilinaw ko na, sayo. Pagkatapos nilinyo, tapos na tayo sayo. Halika na, Ginoong Tay, hindi mo ako pwedeng paalisin. Sa maliit na halagang ito, sa tingin mo ba, pulubi ako, makinig ka, Jet.
Ngayon, kung hindi mo ako bibigyan ng 100,000 piso o higit pa, hindi ako alis. Shanzi, palabasin mo siya. Labas. Hoy! Teka, Lumabas ka. Ngayon na. paano mo nagawang kidnapin ang mga inosenteng babae ng ganito? Pagbabayarin kita. Umalis ka. Reyes. Gago ka. Linje, mamamatay ka ng malagim. Anak ng Eita ka. Oh, umiinom. Pag-usapan natin ang pagbabayad ng utang mo. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang araw pa? Ilang araw lang napalugit. O, Kailangan din kumain ng mga kasama. Wala na akong oras dito. kung gayon, ibenta mo na lang ako. Wala talaga akong pera ngayon. Nagpapakatigas ka, ha? Kuya apat, magbabayad ako. Magbabayad ako. Pero yang si Linjetay, isa siyang ganap na walang hiya. Wala siyang pakialam kung mabuhay ako o mama. Mayroon kang 2 araw. Kung hindi ka magbabayad, mawawalan ka ng mga kamay at ng mga paa. Umalis ka. Ginoong Tay, may problema. Anong nangyayari? Si Binibining Ling yun ay kinidnap ni Mao Dashwan. Ano? Ha ha ha. Anong ginagawa mo rito? Bakit ako nakatali? Gising ka na, anak. Pinuntahan kita. May kailangan tayong pag-usapan. Anong binabalak mo? Hindi kita ama. Sumama ka sa Linjetay na yan, namumuhay ng marangya. Naiisip mo ba kung sino ang nagpalaki sa'yo sa loob ng maraming tao? Walang utang na loob. Sinusuportahan kita sa lahat ng oras. Ang utang ko sa iyo, matagal ko nang nabayaran. Ile, paano mo nagawang sumagot sa akin? Linawin ko ito, ipinangako ko na, kay Zhao Laosin ng Grand Bailo. Nagagawin kitang escort. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging escort. Pagbabayarin ka ni Kuya Tai. Humph, ang isang bata na tulad mo, ay hindi dapat magsayang ng pagkakataong ito. Sayang naman. Tulungan mo ang matanda mong ama. Ituring mo itong bayad sa lahat ng taon na pinalaki kita. Tatapusin ka ni Kuya Tai. Ile, pupunta ka man o hindi, hindi ito ang iyong pagpipilian, Mao Dachuan. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Gusto ni Kuya Tai na maging escort ako. Mao Dachuan, papatayin kita, tatapusin kita. Tay, tama na. Siya pa rin ang nagpalaki sa akin. Lene, tara na. Tigil. Tigilan niyo ang paghampas sa kanya. Tama na. Sabi ko tigil. Dashwan, walang pera, walang anak na babae. Hindi ka man lang takot mamatay, ha? Bugbugin niyo siya hanggang mamatay. Lingyon, Tay, tulong. Linjetay, 3 araw na siyang kumatos. Ang impact mula kay Chuk Sayong na halimaw ay tiyak na nakasira sa kanyang mga organo. Kung magpapatuloy ito, maaaring hindi na mabuhay si Linjetay. Nasa kamay na ng tadhana ngayon. Tingnan mo. Ito kaya, ang pendant, ang kabilang kalahati ng Gambler King token. Lingyon. Lingyon. Nasaan si Lingyon? Si Binibining Ling yun ay bihag sa mansyon ni Matandang Uyang. Hindi. Kailangan ko siyang iligtas. Paano mo siya ililigtas? Saan ba? Hindi mo nga alam. Pero kami, ang nakahanap ng Gambler's token. Ito kaya, ang pendant na suot ko mula sa aking ama, ay ang Gambler's token. Tama. Pero, bakit nasa'yo ang kabilang kalahati? Ito ay 5 taon na ang nakalipas. Bago namatay ang iyong ama, lihim niyang ipinagkatiwala sa amin ang kalahating ito. Paano ba talaga namatay ang aking ama? Gusto ni King Ma na wakasan ang pinsala ng pagsusugal. Niloko niya si Matandang Uya para ipusta ang Gambler's tokens.
Ang pagkapanalo sa parehong tokens ay wawasak sa pagsusugal, napipigil sa mga pamilya na masira dahil sa adiksyon sa pagsusugal. Ngunit si matandang Ouyang ay binalangka si King Mang sa pandaraya. Gamit ang dahilan na ito, ipinabugbog niya si King Mang. Sila ay aksidenteng napatay siya. Mali ang pagkakaintindi namin kay King Mang noon. Pinangako niya sa amin na ibunyag ang katotohanan pagdating ng panahon. Matandang Ouyang. Magbabayad ka para dito, kaya bakit? Napakaraming tao ang gustong makakuha ng token ng Diyos ng Sugal. May matibay na patakaran sa ating mundo. Ang token ng Diyos ng Sugal ay nag-uutos sa lahat ng mga master ng sugal at nagbibigay ng hindi maisip na kayamanan. May dalawang token. Ang isa ay humahantong sa katiwalian. Ang isa naman ay sa kaliwanagan. Bukod pa rito, ang token ng matandang magnanakaw Auyang ay maaaring sumira sa isip ng isang tao upang makakuha ng madilim na kapangyarihan. Ngunit, inaalis nito ang iyong pagiging makatwiran. Ang token ni King Ma ay maaaring labanan ang katiwaliang ito. Ngayon naiintindihan ko na. Ang mga token na ito ay dapat sirain. Dapat nating alisin muna si Ouyang, ang lumalaking banta na ito. Ang sugal ni Bai Mengli ay nagtulak sa mga paksyon pabalik sa panig ni Ouyang. Ano man ang mangyari, ililigtas muna natin si Lingyot. Kinatatakutan kong puntiryahin siya ni Ouyang. Lin, Fu Hongxue, anong nangyari? Sino ang gumawa nito sa'yo? hindi ko na iligtas si Lingyot. Inambush ako ni Alam mo ba kung nasaan siya? sa abandonadong istasyon. Teka, Fu Hongxue. Mga matatanda, alagaan niyo si Fu Hongxue. Teka, kunin mo ito. Bakit may isa pang piraso? Peke ang token na ito. Isang pag-iingat. Kung hihingi ng trader na si Ouyang ang token ng sugal, gamitin mo ito. Naiintindihan ko. Aouyang, pinatakas mo si Fu Hongxue. Ang tagal na nating naghintay, wala pa ring senyales ng kahit sino. Makakaasa ka. Si Lin Jetai, darating siya para sa kanya. Walang mintis. Matapos natin tuluyang alisin si King Mang, ang kanyang anak ay nagdudulot ng kaguluhan. Kung hindi ko siya wawakasan kaagad. Sa huli ay, banta siya sa ating mga interes. Umaasa kami sa iyo, Miyamoto. Naghihintay kami ng iyong tagumpay. Tandaan. Pasukuin mo sa kanya ang token ng sugal. Sa aking lugar, ang iba pa ay bahala na kay Ginoong Ouyang. Ipagbili siya o panatilihin. Ha, gawin mo ang gusto mo. Pero, tungkol sa babae. Ganoon pala. Huwag kang mag-alala. May espesyal na plano si Ginoong Ouyang. Tungkol naman sa 300,000 piso mo, makukuha mo ang bawat sentimo. Tanggalin si Linje at sayo ang pera. Walang ni isang barya ang mawawala. Salamat Ginoong Miyamoto. Inom. Mag-inom tayo. Paano nagkaroon ng ganoong kagandahan ang isang tulad mong walang dating? Walang kadugo, natagpuan ko siya noong bata pa. Pinalaki ko siya sa loob ng maraming taon. Ngunit wala siyang pasasalamat. Mabuti. Paglaruan mo siya, hanggat gusto mo. Basta't, ang pera, ay dumating. Maodachuan, halimaw ka. Paano mo nagawa ang mga ganyang bagay? Magbabayad ka para dito. Manahimik ka. Paglingkuran mo ng maayos si Ginoong Miyamoto, mas mabuti kaysa mabulok kasama ng mga kasama ni Lin Jetai. Alagad, trader na basura. Ikaw, bobo. Kung sasaktan mo siya, walang bayad. Ano ba talaga ang gusto mo? Para saan? Ang gawin ang nais ng bawat lalaki. Sa ngayon, kailangan pa kita. Pero, dahil naghihintay naman tayo, huwag na nating sayangin ang oras. Ano ang balak mong gawin? Mahal ko, Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tulong. May tumulong. sana nakinig ka sa akin. Ano ang laro mo? J. Lin Jetai, nagkukubli kang parang duwag. Nasaan ang iyong dangal? Pakawalan mo si Linyon, ililigtas ko ang buhay mo. Ibigay mo ang token ng Diyos ng pagsusugal. Pagkatapos, pakakawalan ko ang iyong mahal na babae. Maibibigay ko sa iyo ang token ng Diyos ng pagsusugal. Pero, pakawalan mo muna si Linyon. Walang negosasyon. Ang pinakamahusay mong panlaban ay nasa aking mga kamay na. Nagdududa ka ba? CJ, makukuha mo ang token.
Lindyun, ayos ka lang ba? Lindyun, Kuya Lin, Lindyun. Siguro mahirap para sa'yo. Ang manatili sa akin. hindi mahalaga. Gusto ko lang manatili sa tabi mo. Kung ikukumpara sa nakaraan kong buhay, mas gusto ko ang buhay ko ngayon na nasa tabi mo. Bumalik ka muna sa probinsya kasama si nanay. Kapag natapos na ito, magpapakasal tayo. Gusto kong bigyan ka ng anak ngayon. Sa wakas, akin na ito. Ha ha ha. Ako ang nag-iisang tunay na hari ng sugal. Binabati kita, Master. Manuel. Mula ngayon, lahat ng sag-alan sa Timog Lungsod ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Tungkol naman sa teritoryo ng Hilagang Lungsod, iyon ay sa iyo, Monroe. Salamat, Master. Ha ha ha. Ginoong Ouyang, HMM. paano naman ang aking? Ang ating magiging imperyo ng sugal. Sa Timog Silangang rehiyon ay malapit ng maging eksklusibong atin. Tutulungan ko si Ginoong Miyamoto na bumuo ng imperyo ng sugal sa buong Timog Silangang rehiyon. Isang bagong Las Vegas na nabubuo. Hahaha. Soka, Ha ha ha. mag-toast tayo ng tsaa. Para sa mabilis na pag-angat ni Ginoong Ouyang sa Kaluwalhatian. Cheers. Hahaha. Tama. Kung makukuha natin ang parehong gambler tokens. Ano, ito? Pekeng token ito. Si Linjetay, ang tusong iyon ay puno ng panlilinlang. Kung hindi natin siya alisin, siya ang magiging pinakamalaking balakid natin. Master, hayaan niyo akong kami ni Chokshong, ang bahala kay Lin Jetay. Ang kanyang gambler token ay direktang sumasalungat sa kapangyarihan ni Choksho. Kung hindi siya nakalusot noong nakaraan, hindi tayo nakaupo rito. Master, mayroon akong plano. Ano ang lahat ng ito? Tae, natuklasan ni Uyang Shenbe na peke ang token na ibinigay mo. Plano niyang bihagin si Tita, at siling yun para takutin ka, at pilitin kang ibigay ang tunay na Gambler King token. Oh, ganoon ba? Salamat sa impormasyon. Sinubukan ko silang pigilan, pero pinalayas lang ako. Tae, sa kasalukuyang kaguluhan, kailangan ninyong maging mapagbantay ni Tita. Nakakatouch naman ang pag-aalala mo. Kaya ngayon, gusto mo akong samahan. Gusto kong makipagtulungan, laban kay Uyang Shenbei, hindi natin siya pwedeng hayaang mangibabaw pa. Hahaha. Beimenglu o Beimenglu. Gusto mong makuha ang tiwala ko. At nakawin ang tunay na Gambler King token. Tama ba? Tae, hindi ko na talaga matagalan ang mga ginagawa ni Uyang. Tama na. Pigilan mo na ang pagpapanggap. Ang uri ng tao na ikaw ay hinding-hindi magbabago. Nakita mo pala ang tunay kong kulay. Kahanga-hanga. Magpakatalino ka. Ibigay mo ang Gambler King token. Kung hindi, Kung hindi, ano? ang nanay mo at ang iyong munting sinta ay hindi magtatapos ng maayos. Lene, sabihin mo sa matandang tusong Auya na hindi ako natatakot sa kanyang murang panlilinlang. Galawin mo ang pamilya ko at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Lene, lumayas ka. Lin, Gising ka na. iligtas si Ling yun. CJ. Si Linyun at si Nanay ay bumalik na sa probinsya. Makakasiguro ka. Paano si tatay? Susubukan ko siyang kausapin ulit. Kung magpapatuloy siya ng ganito, tuluyan siyang mababaliw. Fu Hongxue, magising ka. Ang matandang traidor na si Ouyang ay tuluyan ng nabaliw. Hayaan mo akong kausapin siya ulit. Hongxue, ayokong matulad ka. Kina Weigang at Chukseong na ginagamit niya. Isipin mo, mayroon bang malapit sa kanya na nagkaroon ng mapayapang katapusan? Halika. Magpahina ka na ngayon. Tatay, Paano ka naglakas loob na magpakita rito? pakiusap, itigil mo na ito. Itigil mo na ang pananakit ng tao. Nasaan ang respeto mo? Kapag nakikipag-usap sa iyong nakatatanda. Ano ang hinahabol mo? Sa kasalukuyan mong katayuan, wala ka ng kulang. Hangso. Hindi mo pa rin naiintindihan ang puso ko, bata. Tatay,
Amang, kailangan mo bang manatiling matigas ang ulo? Kung ipagpapatuloy mo ang landas na ito, wala ka ng pagtubos. Manahimik. Paano mo ako ng ahas na turuan? Amo, patay na ba natin siya? Umalis ka. Amang, pakinggan mo sana ang payo ko muli. Teka, makikipagtulungan ka. Hindi, Amang. Aoyang Zenbei, magkaaway tayo. Makakalimutan mo ang lahat. Mamamatay ka ng miserable. Amang, hinihintay ko ang iyong utos. Hahaha. Magaling. Amo, nabigo ang plano. Nakita ito ni Lin Jetay. Walang silbi. 8. Ang muling pinanday na gambler's token. Mananatili pa rin ba ang kapangyarihan nito? Ang bakal na meteorite ay orihinal na isang entidad. Ngayon, muling pinanday sa pamamagitan ng pagsasani. Lalo lang lalakas ang kapangyarihan nito. Parehong gawa sa bakal na meteorite ang dalawang token. Bakit ang matandang trader na si Uya ay sumisira sa isip ng mga tao at nagtutulak sa kanila sa kabaliwan? Ang pirasong ito mula kay Jetay ay may napakalambot na enerhiya. Siguro, depende sa gumagamit. Ang matandang demonyong si Uya ay laging mapanlinlang na may masamang puso. Ate, tingnan mo, gumagana talaga. Ito ang kapangyarihan ng pagtubos. Mga iginagalang na matatanda. Natuklasan ko kung paano gamitin ang Gambler's Token. Ang densidad ng kanyang kalamnan ay kasing tigas ng bakal. Ang malakas na lahing ito, mula ngayon, ikaw na ang magiging sa Dragon Crest. Nakataas-taasang pinuno. Ikaw ang magiging kataas-taasang pinuno ng lungsod ng Tianlo. Mga kagalang-galang na matatanda, bakit niyo nasabi yan? Ngayong nabuo na muli ang token ng Sugarol, kailangan nating ipaalala sa lahat ng paksyon ng pagsusugal na kilalanin ka. Sa ganoong paraan lamang natin makakalap ang mga puwersa laban sa traidor na si Uya. Ang ating prioridad ngayon ay ang angkinin mo ang iyong titulo at makuha ang pagkilala ng lahat ng paksyon. Kailangan nating bilisan ang ating mga plan. Ang traidor na si Uya ay nakipagsabuatan na sa hapon. Naghahanap ng suporta mula sa ibang bansa upang kontrolin ang lungsod ng Tianlo at isakatuparan ang kanyang plano ng dominasyon. Hindi natin siya maaaring hayaang magtagumpay. Kung hindi, mas maraming tao ang magiging halimaw na papet. Habang tumatagal ang pagkaantala, mas masama para sa atin. Permanenteng alisin ang banta at ibalik ang kapayapaan. Ginoong Miyamoto, ang ating kasalukuyang kooperasyon ay napakahalaga. Nagtataka ako kung nasiyahan ng emperador sa ating panukala. Makakaasa kayo. Lubos na sinusuportahan ng Emperador ang plano ni Ginoong Ouyang na itatag ang lungsod ng Tianlo bilang sentro ng Hapon. Masiglang paunlarin ang ekonomiya at palawakin ang industriya ng pagsusugal. Hahaha, napakagaling. Kakailanganin namin ng iyong impluensya, Ginoong Miyamoto, HMM, hahaha. Aba, Ituring na tapos na. Ituring na tapos na. hahaha. Ako na ang bahala sa lahat. Nakikipagtulungan ang master sa mga mananakop. Manyu, huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Mga iginagalang na pinuno ng lungsod ng Nan. Kayo ang kumakatawan sa pinakamakapangyarihan mga tao sa underworld ng ating lungsod. Pinulong ko kayo ngayon upang pag-usapan ng isang mahalagang bagay na nauugnay sa ating lahat. Pinupuri mo ko, Prinsipe Shenbei. Hindi na kailangan ng formalidad. Ano ang dahilan ng pagtitipon natin dito? Magbigay ka lang ng utos. Ha? Sumunod sa utos, ha? Napaka-diplomatiko ng pananalita. Master Zhang, napakagaling mong manipsip. Ha ha ha. Manahimik ka. Ang mga kasino mo sa South District ay nagkakagulo. Kung wala ang proteksyon ni Prinsipe Shenbei, hindi ka man lang makakakain ng mainit na pagkain. Kinukuha mo ang mga tauhan ko, inaatake mo ang mga kapatid ko, hindi pa tayo tapos. Ano, tama na? Sa harap ng ating dayuhang bisita, ito ay lubos na kaiyahiya. Ngayon, ipapaliwanag ko ang bagay na nauugnay sa kita at katayuan ng bawat isa. Prinsipe Shenbei. Sa profit sharing scheme na ito, magiging patas ba ang pagtrato sa North at South factions? Isang napakagandang tanong na nararapat bigyan ng tamang paliwanag. Ipakikilala ko ang ating espesyal na bisita, si Ginoong Miyamoto, upang ipaliwanag ang mga detalye.
ang ating bansa ay magtatatag sa Dragon City ng pinakamalaking integrated casino resort. Pinagsasama ang lahat ng operasyon. Lahat tayo ay maghahati sa kita, sentralisadong kontrol, patas na distribusyon. Nakikipagtulungan sa mga mananako. Hindi ba kayo natatakot? Linisan ang inyong mga ninuno. Lin Jetai, ano ang ibig mong sabihin dyan? Sinusubukan mo ba kaming pigilan sa paggawa ng pera? Sinakop ng mga mananakop na hapon ang ating lupain at pinatay ang ating mga tao. Ano pa ba ang hindi gagawin ng mga barbarong iyon? Ginoong Lin, negosyo lang ang ginagawa namin. Bakit mo isinasama ang politika dito o saktan ng sarili nating mga tao? Mukha ba akong gagawin ang ganoong kalupitan? Hindi ba't lahat ng narito ay nasaksihan mismo, narinig ang katotohanan o naranasan na? Maaaring isa akong masamang tao, ngunit hindi ako makikipagsabuatan sa mga mananakop na iyon. Iyan ay pagtataksil sa ating mga ninuno. Haring Shenbei, may mahalaga akong gagawin, at kailangan ko nang umalis. Aalis na? Pag-usapan natin ito, manatili ka at mag-usap tayo. Lin Jetai, ano ang pakay mo? Patuloy mong sinisira ang mga plano ko. Chu Shong, Opo. Chushong. Art. Hindi. Ah. Matandang trader na si Ouyang. Bahala ka na sa buhay mo. HMPH, hindi ka naaabot bukas. Paano ko siya natawag na master? At ngayon si Chushong ay naging ganito. Manyu. Kaya ko siyang iligtas. Talaga. Ang aking Gambler's Token ay kayang alisin ang kasamaan sa katawan ni Chuksayo, maibabalik ang kanyang katinuan. Pero, Pero ano mang halaga, babayaran ko. hindi pa nasusubukan ang teknik na ito. Walang garantiya ng tagumpay. Hoy, Lin, sandali. Ano ito? Gusto mo pa ring lumaban? Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Makipagtulungan. Paano? Ang trick ng peking pagtalikod, sinubukan na yan ni Bai Menglu. Makinig ka sa akin. Hindi ko inakala na si master. Hindi. Si Ouyang Shenbei ay nakikipagsabuatan sa mga piratang Hapon. At sa lalong madaling panahon, ang Tianlong City ay magiging kanilang base militar. Sa panahong iyon, huli na ang lahat. Tama ka. Ang mga pirata ay hindi mapagkakatiwalaan. Pinatay ng mga piratang Hapon ang aking ama. Hinding-hindi ko ito palalampasin. Lin. Alam ko ang tunay mong pagkatao at motibo. Pinapahalagahan mo ang mga tao ng Tianlo. Ngunit si Ouyang Shenbei ay para sa sarili lang niya. Bakit ko pa siya tinawag na master? Senior, magtatagumpay ba ito? Manahimik ka, manood ka lang ng mabuti. Shong, ayos ka lang ba? Dong Manyu, nasaan ako? Bakit ako narito? Shong, sa wakas, bumalik ka na. Akala ko hindi na kita makikita. Shong, Shong. Lin, Dashong, kumusta ka? Dugo. Fu Hangzhu, papatayin kita. Lin, nagkamali ako. Ano ba talaga ang nagawa mong mali? Bakit mo nasabi yan? Umasa ako sa aming ama-amahan. Pero sa huli, hindi niya ako pinatawad. Ginawa niya ako isang kalahating tao na kasuklam-suklam. Ang ambisyon ni Ouyang Zenbei ay lumamon sa kanyang pagkatao. Hindi na siya ang taong nagpalaki sa'yo. Ang kanyang pagkauhaw sa kapangyarihan, ang nagpatindi sa kanyang kabaliwan. Darating ang araw na matatapos ang kanyang buhay. Lin, maaari ba akong manatili sa tabi? Ang isang kagandahan tulad mo ay hindi para sa akin. Lin, ang ibig kong sabihin, maaari mo ba akong kukupin? Pagkatapos umalis, ang aming ama-amahan, lubos akong nag-iisa.
Hindi ko alam kung saan pa ako pupunta. Malugod kang tinatanggap. Akala ko, Alam ko na ang puso mo ay kailinyot. Hindi ako maglalakas loob. ano, gusto mo rin ako. Huwag kang magpatawa. Sa totoo lang, Anong totoo? Fu Hangzhu. Muntik nang mamatay si Aishong dahil sa iyo. Umalis ka. Patawad. Ako. sa totoo lang, hindi naman lahat kasalanan ni Hongxue. Kung hindi dahil sa trader na si Ouya, hindi magyayari ang lahat ng ito. Aishong. Naiintindihan ko kung bakit ganoon ang ginawa ni Fu Hongxue. Pero siya, walang alam. Aishong. Akala ko, iiwanan mo na naman ako. Hindi kita kayang iwanan mag-isa. Kailangan kong palaging manatili sa tabi mo. Dong Manyu, kailangan natin ng mas maraming tao. Ikaw at si Chok Sayong. Sasama ba kayo sa amin? Ayaw naming masangkot sa inyong mga labanan. Sa huli, itatapon nyo lang kami sa harapan bilang kanyan fodder. Gusto mo bang mas maraming tao ang magdusa tulad ni Nakikipagsabuatan si Ouyang Zenbei sa mga pirata. Ang mangyayari pagkatapos, dapat mong maintindihan. Ang lungsod ng Tianlong ay malalagay sa kaguluhan. Ang araw na inanyayahan natin ang mga lobo, magiging impyerno ng Tianlong. Kuya Lin, ikaw lang ang makakapagpatuloy sa lungsod ng Tianlong. Mga kagalang-galang na nakatatanda na naririto, ang aking ama na si King Mang ay dati kapatid sa dugo ninyong lahat. Sa mga labanan ng buhay at kamatayan, ang kanyang pagkatao ay kilala ninyong lahat. Ngayon na ako, ang nagmana ng Gambler King Token, nakatayo ako sa inyong harapan. Upang tipunin ang ating mga puwersa, laban sa mga dayuhang mananako. Ano ang masasabi ninyo, mga kagalang-galang na nakatatanda? Wala akong pakialam. Pero ano ang mapapala namin? Nangako si Lord Shenbei na magbabahagi kami ng kayamanan at paghihirap noong huli kaming nagkita. Ikaw, Jiaoxi, naniniwala ka sa kasinungalingan ni Ouyang Shenbei at nakikipagsabuatan sa mga pirata. Mamamatay ka na, walang maglilibing sa'yo. Bakit ka ba laging nanggugulo? Nakikipag-usap ako para sa kapakanan ng lahat. Mali ba yun? Iminumungkahi mo ba na makipag-alyansa tayo sa mga pirata? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Mga Ginoo, sa panahong ito ng kaguluhan, kung walang pagkakaisa, malapit na nating harapin, hindi kung mapapanatili ninyo ang kayamanan, kundi kung ang inyong pamilya, mga magulang, kapatid at kamag-anak ay makakaligtas sa mapanganib na mundong ito. Iminumungkahi namin si Lin Jie bilang susunod na Gambler King ng lungsod ng South North. Sa taas-taas ang Heavenly Dragon. Sumusumpa ako ng katapatan sa soberanong makalangit na dragon. Nangangako ako ng paglilingkod sa kanya. Ang aking panunumpa ay para sa soberanong makalangit na dragon. Balita, balita, ang hari ng sugal ng Hilaga ay haharap sa bagong hari ng sugal 10 araw mula ngayon, sa pinakahuling labanan ng sugal. Isang pahayagan po. Opo, sir. Nagbabagang balita. Ikaw, mapanlin lang na daga. Pinipilit niya akong magsugal. Magaling ang kanyang estratehiya. Ang plano ni Lin Jietai ay upang masiguro ang kanyang dominasyon sa Dragon City. Mas maganda ito. Sasamantalahin natin ang pagkakataong ito upang tuluyan ang alisin ang tinik na ito bago niya guluhin ang ating mga operasyon at mabawi ang nawawalang gambler's token. Ang panloob na bilog ni Ginoong Ouyang ay lumipat na kay Lin Jie. Hindi ka ba natatakot? Guro, hindi ka kailanman ipagkakanulo ni Monroe. Para ka ng ama sa akin. Ibibigay ko ang aking buhay upang manatiling tapat. Natural lang. Ang kagandahan ni Binibining Bai ay katumbas ng kanyang matalas na isip. Ha! Ginoong Miyamoto, mukhang nagkagusto ka kay Monroe. Hahaha! Monroe, paglingkuran mo ng maayos si Ginoong Miyamoto. Guro, ako po ay HMM. Hahaha! Ang balat ni Binibining. Ang balat niya ay makinis at pinong-pino. Ha ha ha. Makinis at pinong-pino. Ha ha ha. Ginoong Miyamoto, ang ating plano para sa komersyal na imperyo sa Timog Silangang Asya. Makakasiguro ka. Hanggat maalis natin si Lin Jie, ginagaranti ako ang iyong posisyon sa Timog Silangang Asya. Sa loob ng plano ng komersyal na imperyo. Makakapagpahinga ka ng maluwag. Ang labanan sa sugal sa 10 araw, ang magiging huling araw niya. Sana nga.
Agad kong i-report ang planong ito sa emperador ng Hapon. Haha, umaasa kami sa'yo, Ginoong Miyamoto. Hahaha. CJ, hindi ko na aksayahin ang oras mo. Aalis na ako ngayon. Haha. Hahaha. Monroe, bakit malungkot ka? Manatili ka sa iyong amo, at ang kayamanan at kasaganaan ay magiging sayo. Salamat po, Ano ang sitwasyon sa impormasyon? Panginoon ko, ang sitwasyon ay tumutugma sa iyong hula. Si Lin Jetay ay nakipag-alyansa na sa mga puwersa ng kasino. Ang ating mga plano ay maaaring humarap sa mga balakid. Hindi natin hahayaan si Lin Jetay na hadlangan ang mga plano ng Hapon sa pang-ekonomiyang pagsalakay laban sa Dasha. Imbestigahan pa. Naiintindihan po. Ate. Tatay. Ikaw ba yan? Isang bahagi ng aking kamalayan ay napanatili sa Gambit Token. Tatay, ang isa pang Gambit Token ay nasira na. Paano ko ito sisirain? Ang dalawang token ay orihinal na isa. Sumisipsip sila ng mabuti at masama upang mag-imbak ng enerhiya. Ngayon, ang Gambit Token ni Ouyang Zen ay ganap ng nademonyo pagsamahin ang dalawang token upang balansihin ang kanilang kapangyarihan. Ibalik ang balanse. Tatay, ipaghihiganti kita. Ito ang sumpa ko. Mag-ingat, huwag mong hayaan ang madilim na enerhiya ni Ouyang Zenbei na sirain ang iyong isip. Hindi ka paganap na nakipag-isa sa token. Tanging sa ganoon, mo lamang malalabanan ang kadiliman. Tatay, pero paano? Anak ko, ang aking kamalayan ay kumukupas. Ang natitira kong enerhiya ay halos ubos na. Tatay, manatiling mapagbantay. Protektahan ang iyong ina. Tatay. Maaari bang ang kamalayan ni tatay ay tunay na nasa loob ng token na ito? Kung totoo ang lahat ng sinabi, mas kailangan nating maging maingat kay Aoyang Zenbei. Hindi ko inakala na ganoon na siya kalalim sa madilim na landas na ito. Nagsisimula na akong magtanong kung ang Aoyang Zenbei na kinakaharap natin ay siya pa rin ba o tuluyan na siya nilamon ng kadiliman. Ang tanging pag-asa ay ang tuluyan kong pagsasanib sa Gambit Token para makatayo laban sa kanya. Kung hindi, pagdating ng Gambit Tournament, wala akong pagkakataong talunin siya. Sa loob ng 10 araw na ito, kailangan nating isanib ang Gambit Token at pinuhin ang iyong kasanayan sa pagsusugal. Pagdating sa kasanayan sa pagsusugal, walang makakatalo sa akin. Lin, sasama ako sa iyong pagsasanay. Noong kasama ko ang aking amang-amahan, natuto ako ng ilang teknik sa pagsusugal. Ngunit ang 10 araw na ito ay magiging napakahirap. Hanggat makakasama kita, masaya akong gagawin ang aking bahagi. Bahagyang namumula ang pisngi ni Fu Hongxue. Maaari kaya nagkakagusto na siya kay Jayatay. Interesante. Hongxue, bilisan mo, naghihintay ako. Hintay, Lin. Hindi ako Sana manatili tayong ganito, walang inaalala, magpakailanman. Kailangan ng iyong amo ng 10 araw. Walang dapat manggulo. Opo, Master. Umalis ka dyan. Ayokong masaktan ka. Naiintindihan ko, Lin. Lin, ayos ka lang ba? Lin, huwag mo akong takutin ng ganito. Isa, dalawa, tatlo, 6 dito. Ano, Haha, talagang itinago mo 3 mahjong tiles sa loob.
Ngayon, ito ang Tower of Power. Isang maliit. Ibinubunyag. Oh, ang galing mo. Mga ginang at ginoo. 4 na alas. Ngayong nagmamahjong tayo, ang bigat ng pakiramdam. 3 babae na nagtuturo sa mga bata. Tingnan niyo ang mga tales na ito. Mag-focus sa laro, huwag masyadong magsalita. 3 bilog. Panalo. Lahat ng isang suit. Magbayad ka. Ito na naman, nagluloko ba kayong 3? Hindi. 10,000. 7 peres. Panalo. Magbayad ka. Kayong 3, kung hindi kayo nagluloko, kakainin ko ang mga tales na ito. Itapot. 1 kawayan. Panalo. Lahat magbayad ka. Arf. Impossible ito. Tingnan mo ang mga bituin sa langit. Ano sa tingin mo ang taglay nila? Noong bata pa ako, sinabi sa akin ni Ouyang Zenbei na ang bawat bituin ay isang parol na sinindihan ng isang yumao. Dati, iniisip ko, nasaan kaya ang mga magulang ko sa gitna nila? Nandoon na sila ngayon. Nagbabantay sa'yo. Pero ngayon, ang tanging pamilya na natitira sa akin ay nagkaganyan na. Lin, sa tingin mo ba ang katanyagan at kapangyarihan ay talagang napakahalaga sa buhay ng isang tao? Kung masyado tayong kumakapit sa ating mga obsesyon, mawawala tayo sa landas. At magiging walang saysay ang buhay. Ama-amahan, makakabalik pa ba siya sa sarili niya? Hong Tzu. Kapag pinagsama ko na ang 2 token, gagawin ko ang lahat para matulungan kang maibalik sa katinuan ng iyong ama. Salamat, Lin. Mengguo. Mengguo. Narito po ako, Panginoon. Dalhan mo ako ng mainit na tsaa. Sinusubukan mo ba akong pasuin? Bilisin mo. Panginoon, hayaan ninyo akong bigyan kayo ng malamig na tsaa. Ikaw na taksil na halimaw. Ikaw na kasuklam-suklam na nilalang. Huwag mo akong sisihin dito. Hahaha. Lahat kayo ay nagtaksil sa akin. Pati ikaw, naglakas loob kang kalabanin ako, ha? Panginoon, ang inyong utos. Dalhan mo ako ng malamig na tsaa. Hahaha. Lin Jietai. Pagsisisihan mong ipinanganak ka. Tay, Lingyun, Tay, bumalik na ako. Lingyun, hindi ba sinabi ko sa'yo na manatili ka kay nanay sa probinsya? Nag-alala ako kay Nana na mag-isa sa bahay, kaya bumalik ako. Binibining Linyon. Teacher, bakit siya narito? Lingyun, hayaan mong ipaliwanag ko. Ito ang nangyari. Kayo na ba ngayon? Teacher, iniiwan mo na ba si Linyon? Hindi. Hindi ganoon, nagkakamali ka. Hayaan mong ako ang bahala dito. Binibining Linyon, pag-usapan natin sa loob. Teacher, napakasakit ng buhay ni Hongsu. Ipinagkanulo ng sarili niyang pamilya. Muntik nang mapatay ng pinagkakatiwalaan niya. Wala akong pakialam. Ako na lang ang mas bata. Hayaan mong ako ang palaging mong lambingin. Ano ang sinabi mo sa kanya? Gusto mo bang malaman? Mga ginang at ginoo.
Ang pinakahihintay na kaganapan, ang labanan ng mga Diyos ng pagsusugal, ay magsisimula na. Ang unang papasok ay, ang malamat na North Guardian. Napakahusay. Susunod ay, ang tagapagmana ng Southern Gambling King, ang kinuronahang Dragon Overlord, si Ginoong Lin Jetai. 3 round ang magtatakda. Showdown, Dice, at Mahjong. Ang pinakamataas na premyo ay ang kanilang sagrado Gambling God Tokens. Mga Ginoo at Gina, simulan na ang laban. Binata, mukha kang kumpiyansa ngayon. Ipakita mo sa akin ang iyong pinakamahusay na kasanayan. Ang matalo sa akin ay hindi nakakahiya. Ngunit nakamamatay kung mabibigo ka. Mas dapat kang mag-alala, matanda. Ayokong matalo ka sa isang junior at mapahiya. HMPH, hayaan nating ang panahon ang magsabi. Kung sino ang magtatagumpay. Malakas ang simula ni Ginoong Uyang. Na may kahangahangang taya na 1,000,000 piso. Fold. Matalinong desisyon. Agad kang matatalo. Ha ha ha. Si Ginoong Uyang. Spade K-flop. Taya ni Ginoong Uyang. 2,000,000 piso. Mukhang kumpiyansa ang Northern King sa kanyang kamay, Si Ginoong Uyang. Spade straight flush flop. Turn ni Ginoong Uyang. Sayang. Full house lang ang pinakamataas mo. Masyado kang bata. Hominin ako, hindi ka kwalipikado. Sa edad mo, nandito ka pa rin, nagnanakaw ng teritoryo ng aming mas batang henerasyon. Tama na ang salita. Huwag kang maging mayabang. 5,000,000 piso ang taya. Nagpapanik siya, natataranta ang matanda. Call o fold. Bilasin mo. Call. Bakit hindi? Tatapatan ko ang iyong 5,000,000 piso. Tingnan natin kung ikaw ay tunay o nagbabluff lang. Paumanhin, kaibigan. Mayroon akong full house. Kung gayon, humanda ka. Straight flush ang akin. Ha ha ha. HMPH. Bata. Mas manghang ang lumang luya. Hindi nakapagtataka na ikaw ang aming gambling king. Northern King. Hindi ko inaasahan na ang isang matandang hukluban ay ganito katalas. Ang round, pag-alog ng dice. Mataas o mababa. Best 2 out of 3. Ginoo, kayo po muna. Hayaan niyo kaming mga bata na matuto. Ako na ang mauuna. Tatlong says, 18 puntos. Ayos, lintik. Ikaw naman. Tigilan mo na ang mga paastig na galaw. Matanda, tingnan mo to. Tatlong sis, 18 puntos. Boom! Astig, magaling. Nakakasawa na to. Paano kung palitan natin ang pinakamababang roll, ang mananalo? Deal. Sige, subukan mo. Ano? Imposible. Hoy, pandaraya yan. Lihayti mo ang pastahan na ito. Sa larong ito, si Lord Shenbei ang panalo. Bulungan ng mga tao. Sa edad mo, binubuli mo ang isang binata. Ginagamit mo ang iyong katandaan. Kung ganito tayo maglalaro, hindi na masaya. May sagot ka sa lahat. Sige, gagawin natin sa paraan mo. Tatlong says, 18 puntos. Ipakita mo sa kanila. Matanda, bakit ka nagmamadali? Hindi ako tumatakas na dalaga. Tama na ang salita. Oras na para harapin ang katotohanan. Ilabas mo na. Panalo ako. Ibigay mo na ang token ng sugarol. Teka, hindi ganoon kabilis. May isa pa ako. 19 na puntos. CJ. Aileen, huwag kang magyabang. May huling round pa tayo. Ang galing ng laban. Narating na ng labanan ang rurok nito. Dahil tabla ang score.
Saksihan natin kung paano tayo sorpresehin ng huling round na ito, ikatlong round, Mahjong. Pagkatapos ng isang buong round, ang manlalaro na may pinakamaraming chips na natitira, ang mananalo. Si Bai Menglu tulala, matandang hukluba, hindi mo rin naman siya sinira, di ba? Huwag kang makialam, mag-focus ka sa mga baraha mo. Sila ang hangin. Pong. 3-1. Pong. Kanlurang hangin. Pong. 3-1. Pong. 2 kawayan. Pong. 1 kawayan. Wala nang pong, walang pong, bubulot na ako. 5 bilog. 9 na bilog. Hoy! Teka! Pong! 6 na kawayan. Matandang hukluba, hindi ka pa nga nakakabunot. Gusto mong bumunot ng baraha? Hayaan mong bumunot ka ng marami mamaya. Self-draw, 13 orphans, HMPH, 100,000 piso bawat isa. Ang malas talaga, matandang lobo, sinuwerte ka lang ngayong round. Talaga, kung gayon, ipagpapatuloy ko ang swerteng ito ng malakas. Kung, isa pang kung sa kung, 500,000 piso bawat isa. Matandang lobo awyang. Kalokohan, huwag kang maging talunan. Ano ba yan? Kung hindi ka nandadaya, bakit sa bawat round na ikaw ang naglalaro, ikaw ang nananalo? Binibintang mo ako. Paano ka naglakas loob na gumamit ng ganyan? Pandaraya, Diyos ng sugal, kuno. Wala nang saysay to, tapos na ako. Uwi na ako, hoy. Manahimik kayo, lahat kayo, walang humingi ng opinyon ninyo. Matandang traidor na Ouyang, ikaw ang nagbintang sa aking ama na si King Mang noon at ipinapatay siya sa publiko. Si Ching Mang ay nararapat mamatay, tumanggi siyang ibigay ang gambler's code. Ang mga tulad mong basura ay dapat burahin para iligtas ang bansang ito. Magbabayad ka. Lin, nakikiusap ako. Iligtas mo ang aking ama. Ikaw ba, ang nagnakaw ng aking gambler's token? Amain. Hong Tzu. Tuluyan na siyang nawala sa katinuan. Ano na ngayon? Ang tanging pag-asa ay hanapin ang gambler's token. Iyon lang ang tanging pag-asa natin para iligtas siya. Lin, may pag-unlad ba? Nagtagumpay ang fusion. Dali, tulungan niyo akong pigilan siya. Hayaan niyo akong subukan. CJ. Ninong, Anong ginagawa mo? Huwag mong kunin ang gambler's token ko. Ako ang mananakop ng hilaga. Bakit hindi kayo lumuluhod? Gambler's token. Ang gambler's token ko. amain. Hong Tzu. Wala nang saysay ang token na yan. Sa matandang trader na si Ouyang, delusional pa rin siya. Ibalik na natin si Ninong. Hayaan niyo akong subukan ulit. Umuwi muna tayo. May isipin ako. Paano siya? Marami na akong sinubukan. Walang gumana. Ang matandang sorong yan na si Ouyang ay baliw pa rin. Hayaan mo na, Lin. Ito na siguro ang kapalaran ng ama-amahan ko. Napakaraming kasamaan ang ginawa niya. Inabot siya ng karma. Nailigtas na si Bai Menglu. Paano natin siya aayusin? Inayos ko na kay Manyu. Nailagay siya sa isang disenteng pamilya. Tungkol naman sa token ng Diyos ng Sugal. Ano ang plano para dito? Balak kong ipasa ang token kay Manyu. Hayaan siyang mamuno sa lahat. Tutal, dati siyang malakas sa kasino. Mas angkop siya. Ikaw naman, Pagkatapos kong tapusin ang huling gawain, pakakasalan ko sina Hong Tzu at Ling Yun. nang maayos. Sina Hong Su at Ling Yun. Wala nang pamilya si Hong Tzu. Sa magtutulungan kami. May isa pa, kailangan ayusin. Ang mga piratang hapon na yan ay patuloy na nagmamanman sa ating dakilang siya. Nagpaplano na lusubin tayo. Mga nakatatanda, may hihilingin ako sa inyo. Tapos na ang away natin. Wala na tayong pinanghahawakan. Natanggap na niya ang nararapat na ganti. Umalis ka na. Mamuhay ka na ng sarili mong buhay. Ang ninong mo, babantayan namin siya. Manyu, handa ka bang tanggapin ang token ng Diyos ng Sugal? Mula ngayon, ikaw at si Chuksyong ang mamumuno sa lahat. Huwag po. Simpleng tao lang kami. Ipagkakatiwala sa akin ang ganoong responsibilidad. Madidismaya si Lin. Pinal na ang desisyon ko. Pagkatapos ng araw na ito, isasama ko sina Hong Tzu at Ling Yun pabalik sa aming probinsya. Ang lungsod ng Dragon Rice ay wala nang dahilan para manatili ngayon. Pero, Ginoong Lin, nagpakita ka ng kabutihan sa akin. Ang ipinagkatiwala mo sa amin, gagawin ko para sa kapatid ko. Iaalay ko ang buhay ko para pag-isahin ang lungsod ng Dragon Rice. Sobra-sobra na ang nagawa mo. Kung tutuusin, ang mga sugo ng kaharian ng Wa, dumating ba sila dito kamakailan? nilalapitan nila ang mga paksayon. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga boss ng kasino ay kinasusuklaman ng kaharian ng Wa, hindi sila makikipagtulungan.
Pero may ilang desperadong kaluluwa na makikipag-ugnayan pa sa kaharian ng Woko. Gawin silang halimbawa. Walang pagpapaubaya. Lanan, nandito rin si Ginoong Lin, tamang-tama. Pag-usapan natin ang pakikipagtulungan. Sa pinuno ng Dragon Rise, hindi na kailangan. Hindi ako interesado sa mga walang kwenta mong plano. Umalis ka sa lungsod ng Dragon Rise. May kasabihan ang inyong mga tao. Ang matalinong tao ay alam kung kailan susuko. Gusto mo bang lumabas ng kusa? O gusto mong ipabuhat kita palabas? Kailangan mong umalis. Hindi ka welcome dito. Ginoong Lin, itatayo ko sa lungsod ng Tianlong, ang pinakamalaking imperyo ng libangan sa Timog Silangang Asya. Ikaw, ang magiging hari nito. Naghihintay ang walang hanggang yaman. Hindi mo ba ito pag-iisipan ulit? Imperyong pangkomersyo. Sa tingin mo ba talaga, maniniwala ako sa kasinungalingan mong ito? Bakit mo naman nasabi yan? Naparito ako ng may mabuting hangarin. Mabuting hangarin, naaalala pa rin ng kasaysayan. Ginoong Lin, ang pagkontra sa aming kaharian ng Wa ay hindi matalino. Ang iyong maliit na bansang isla ay naglakas loob na magyabang ng ganyan. Palalampasin ko siya ngayon, ngunit kung sino mang mamamayan ng Wa ang maglakas loob na tumapak sa dakilang siya, papatayin ko ang bawat lumalabag, sumalakay at dudurugin ko ang iyong bansa. Umalis ka! Ikaw ay magbabayad para dito. Lin. Mga lalaki, mula ngayon, sa loob ng hangganan ng lungsod ng Tianlo, sino mang bandido ng Wa na makasalubong ay dapat puksain. Naiintindihan. Aalis ako dito bukas, babalik sa aking probinsya. Kayo bang dalawa, ay mamimiss ang lahat ng ito? Kung nasaan si Lin, iyon ang aming tahanan. Iiwan ang mga problema, yayakapin ang simpleng buhay. Hindi ba ito kahanga-hanga? Ang aming pamilya ng apat ay mamumuhay ng masaya ng magkasama. Iniisip ko kung si Inay ay matutuwa na may ganitong kabubuting manugang na babae. Lin, hindi pa ako tinatanggap ni Inay sa pamilya. Hay! Anong kabutihang karma ang nakuha ko sa nakaraang buhay para magkaroon ng dalawang kahanga-hangang asawa? Sino ang asawa mo? Hindi pa kami pumapayag na pakasalan ka. Mapangarapin. Tama. Silingin lang ang kailangan ko. Nako, mahal kong mga kapatid, nagkamali na naman ba ako? Lin, hanggat nandito ka, kasama si Ling yun. Pakiramdam ko, ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Kami lang ang mahalin mo mula ngayon. Pahalagahan kami. Huwag kaming apihin. Sundin mo ako at si Honks. Nanay. Sobrang miss na miss kita. Nanay, ang sarap sa pakiramdam na kasama ka, nanay. Ikaw, baliw na bata, para ka nang sarili kong anak sa akin. Nanay, hulaan mo kung sino ang dinala ko para sa iyo. Nanay, nandito na kami. Tita. Sino ang batang babaeng ito? Ito si Hongsu. Aba, yun. Nahihiya si Ta. Nanay, siya ang magiging manugang mo. Ako ang asawa ng bunso mong anak. Hindi ko ito papayagan. Sapat na ang sarili kong anak. Tungkol naman sa kanya, ibalik siya kung saan siya nanggaling. Nanay, isipin mo, dalawang manugang ang mag-aalaga sa'yo, saan ka pa makakahanap ng ganitong kapayapaan at kaligayahan? Nanay, ulila si Hongsu. Sa lungsod ng Dragon, ilang beses niyang iniligtas si Tai. Binibini, lumapit ka, hayaan mong tingnan kitang mabuti. Ang ganda mo, sa pagiging kasama ng aming dali, nagkasala kami sa iyo. Tita, napakabait ni Lin. Tita pa rin ang tawag mo sa akin. Nanay. Hongsu, ngayong nandito ka na, mas marami na akong kasama. Umuwi ka na sa akin ngayon. Hoy. Paano naman? Isipin mo na lang mag-isa.